Mr. Silent Channel. Tagalog Dub Audio Novel Story. My Master. Kabanata 1951 hanggang 1960. Tianqing Paradise. Natigilan din si Ding Hepeng nang marinig niya ang mga salita ni Bao Shuanguang. Sa katunayan, ayon sa mga patakaran ng Refining Immortal Alliance, ang pagtrato sa antas ng Grandmaster at ang lugar ng paninirahan sa sangay ng Xiandan City ay tila ang tanging lugar kung saan nakatira si Lord Luoyang na karapat-dapat kay Yang Yio. Ngunit iyon ang tirahan ni Lord Luoyang. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Ding Hepeng, si Lord Luoyang ay nawala sa loob ng 1,000 taon at hindi pa bumabalik. Ang lugar na iyon ay walang laman pa rin. Maaari mong ayusin na ang Grandmaster ay manirahan doon. Sa palagay ko, kahit na bumalik si Lord Luoyang, kung alam niya na ang sangay ng ating Xiandan City ay mayroong Grandmaster na sumali, hindi niya ito masisisi. Mabuti naman, pag-uusapan natin. May balita pa ba tungkol kay Lord Luoyang? Tanong ni Bao Shuanguang. Nang banggitin si Lord Luoyang, hindi maganda ang mood ni Ding Hepeng at ng iba pang apat. Sa pagsasalita nito, ang Luoyang na kanilang pinag-uusapan ay ang pinuno ng sangay ng Xiandan City Refining Immortal Alliance at ang immediate superior sa kanilang apat, ngunit hindi na siya bumalik pagkatapos umalis 1,000 taon na ang nakalipas, at walang balita. Naghihintay sila sa pagbabalik ni Lord Luoyang. Sinundan ni Yang Yio si Bao Shuanguang upang makita ang tirahan. Noong una ay inakala niya na ang tirahan ng Lianzhou Xianmeng ay nasa gusali ng Lianzhou Xianmeng, ngunit hindi niya inaasahang susundan si Bao Shuanguang ng direkta sa isang maliit na silid mula sa ika-9 na palapag, at pagkatapos ay nalaman na mayroong isang lugar na katulad ng isang mekanismo. Pagpasok sa maliit na silid, nalaman ni Yang Yio na ito ay isang lugar na katulad ng isang elevator, at mayroong isang pormasayon. Pagkatapos, maingat na pagmamasid, natagpuan niya na mayroong paraan ng mga puppet, na produkto ng kombinasyon ng pagbuo. Ipinakilala ni Bao Shuanguang kay Yang Yio, Guru, ito ang produkto ng kombinasyon ng pagiging puppetry at arrays. Lahat sila ay maliliit na landas na maaaring direktang humantong sa ilalim ng lupa. Ang tunay na lugar kung saan nilinang ang Immortal Alliance of Refining and Manufacturing ay libu-libong metro sa ilalim ng lupa. May isa pang mundo doon, at ang immortal na espiritu ay 12-dosenang beses na higit pa kaysa sa labas ng mundo. Sinasabing matapos dumating si Lord Luoyang sa Xiandan City at matuklasan ang underground world, itinayo niya ang istasyon ng Immortal Alliance of Refining and Manufacturing dito. Ang 9 na palapag na gusali ng Immortal Alliance of Refining and Manufacturing ay isang lugar lamang para magsagawa ng negosyo. Karaniwan kaming nagsasanay at iba pa, na lahat ay nasa ilalim ng lupa. Maya-maya lang ay makakababa na tayo. Habang nagpapakilala kay Yang Yio, itinaas ni Bao Shuanguang ang kanyang kamay at hinimok ang walang kamatayang kapangyarihan sa isang lugar na may inscription. Biglang kumislap ang buong maliit na silid, parang pulang ilaw na umaagos. Pagkatapos ay nakaramdam si Yang Yio ng bahagyang pagkabigla, at nagsimulang lumubog ang buong silid. Napabuntong hininga si Yang Yio, tila pamilyar pa rin siya sa napakakaunting immortal na mga diskarte sa mundo, at malalaman niya ang higit patungkol sa mga ito sa hinaharap. Nang marinig ni Bao Shuanguang na binanggit muli si Luoyang, hindi niya naiwasang magtanong, siya nga pala, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa Panginoong Luoyang na iyong binanggit? Nang marinig ni na Bao Shuanguang at Ding Hepeng at ng iba pang apat na binanggit si Lord Luoyang ng ilang beses, narinig na lamang ni Yang Yio na sinabi nila na si Lord Luoyang ang pinuno ng sangay ng Xiandan City Refining Immortal Alliance, ngunit tila nawala siya sa loob ng 1,000 taon. Tila labis na nirerespeto ni Bao Shuanguang at ng iba pang apat ang lalaking ito na nagngangalang Luoyang. Kaya hindi niya maiwasang ma-curious. Anong klaseng tao itong si Luoyang? Nang marinig ang tanong ni Yang Yio, nag-isip sandali si Bao Shuanguang at sinabing, kahit hindi magtanong ang Master, sasabihin ko sa Master ang tungkol sa Refining Immortal Alliance. Ang buong Refining Immortal Alliance ay may mga sangay sa maraming lugar sa mundo ng engkanto. Maaari tayong ituring na isang nangingibabaw na puwersa sa mundo ng engkanto. Kung ikukumpara sa ating buong Refining Immortal Alliance, ang Xiandan Building na sinaktan ng Master ay wala, kaya ang Master ay hindi kailangang mag-alala na ang Xiandan Building ay magdudulot ng gulo dahil sa pagpatay kay Jie at pagsira sa isang branch building. Wala silang lakas ng loob. Nang sabihin ang mga salitang ito, ang tono ni Bao Shuanguang ay puno ng pagmamataas at malakas na tiwala sa sarili. Magagawa ni Yang Yio na magsalita si Bao Shuanguang nang may kumpiyansa bukas, natural na ito ay dahil ang Immortal Refining Alliance ay napakalakas, at maaaring ito ay isang behemoth sa buong mundo ng engkanto. Ako ay napaka-curious tungkol sa kasaysayan ng Immortal Refining Alliance. Nang hindi ginagambala si Bao Shuanguang, nagpatuloy siya, hayaan mo muna akong magsalita tungkol kay Lord Luoyang, wala ako sa paksa.
Napangiti si Bao Shanguang na nahihiya at sinabing, si Lord Luoyang ay isang babae, ang kanyang cultivation ay master ng Immortal Lord level, at isa rin siyang disipulo ng isang high-level na Immortal Emperor sa Immortal Refining Alliance, upang siya ay maging responsable at maging pinuno ng Immortal Refining Alliance branch sa Xiandan City. Nakakalungkot na 1,000 taon na ang nakalilipas, hindi alam ni Lord Luoyang kung bakit, sinabi lang niya na lalabas siya upang maglakbay, at hindi na siya bumalik. Hanggang ngayon, wala pang balita. Hinanap na namin siya, at nagpadala na rin ang punong tanggapan ng mga tao para hanapin siya, ngunit walang balita. Sayang. Pagkatapos ng isang buntong hininga, nagpatuloy si Bao Shanguang, si Lord Luoyang ay isang talento at hindi pangkaraniwang babae, na may pambihirang talento sa paglilinang. Na matatawag na bilis ng kidlat, at siya ay kasangkot sa alchemy, pagpino, array, puppet, at spell, at isang versatile na tao. By the way, speaking of refining, sa katunayan, ang pinuno ng refining department ng Immortal Alliance branch ng Xiandan City ay bakante pa rin, hindi dahil sa nawawala o napatay, ang tunay na dahilan ay ang pinuno ng refining department ay nagpunta para hanapin si Lord Luoyang. Sa mga unang taon, narinig ko ang pinuno ng departamento ng pagdalisay na nagsabi na pinaghihinalaan niya na si Lord Luoyang ay malamang na na-frame ng kanyang mga kaaway at pumasok sa isang patay na lugar, kaya ang pinuno ng departamento ng pagpino ay pumunta doon upang hanapin si Lord Luoyang. Hindi na siya bumalik pagkatapos umalis. Sa pagsasalita tungkol sa pinuno ng departamento ng pagdalisay, iniligtas ni Lord Luoyang ang kanyang buhay, ito ay upang bayaran ang pabor, at siya ay tapat kay Lord Luoyang, isang taong may pagmamahal at katwiran. Master, labas tayo. Tumigil sa pagsasalita si Bao Shanguang, iwinagayway ang kanyang kamay, bumukas ang pinto ng maliit na silid, at tumigil sa pagsasalita. Sinundan siya ni Yang Yiyu palabas, at pagkatapos ay nalaman na nakarating sila sa isang natural na kuweba na may napakataas na temperatura, at may isang pool ng gamulong magma na nakikita. Mukhang malalim sa ilalim ng lupa. Guro, kailangan pa nating dumaan sa natural na kuweba na ito. Ang kabilang panig ay ang tunay na lokasyon ng Xiandan City Refining Branch. Mayroong higit sa 3,000 katao ang nagtipon doon. Lahat sila ay mga alchemist, weapon refiners, array masters, puppet masters, at spell masters. Sila ang pangunahing puwersa ng Refining Immortal Alliance. Sabi ni Bao Shanguang habang naglalakad. Medyo na-curious si Yang Yiyu tungkol dito. Isa itong malaking kuweba sa underground world. Hindi kaya dito sila nakatira. Hindi maganda kung sobrang sagana ang diwan ng diwata. Hindi niya napigil ang magtanong, matandang Bao, bakit hindi mo piliin na manirahan sa lupa? Kahit na napakasagana ng diwa ng diwata dito, hindi maganda, di ba? Masusuffocate ka kung mananatili ka dito ng matagal. Tumawa si Bao Shanguang at sinabing, Master, hindi mo naiintindihan. Kapag nakarating ka sa totoong lugar mamaya, magugustuhan mo ito. Masasabi ko lang na may ibang mundo dito. Matapos madaanan ang bahaging ito ng kalsada, mararating mo ang destinasyon. Sa katunayan, ito ay konektado sa Fairy Mountain ng isang tiyak na Fairy Peel City. Isa itong malaking lupain ng Tiankeng. Ang natural na nabuong geographical na kapaligiran, ang mga diwata na espiritu ng 12-12 milya sa paligid ay nagtipon dito, ito ay isang bihirang pinagpalang lupain. Naglakad ang dalawa at nag-usap ng halos 10 minuto, at dumaan sa napakalaking natural na kuweba. Biglang nagliwanag ang paningin ni Yang Yiyan, at nakita niyang lumitaw siya sa isang lugar na may mga ibon na umaawit at namumukadkad ang mga bulaklak. Talagang tulad ng sinabi ni Bao Shanguang, ito ay isang napakalaking Tiankeng. Ang lugar kung nasaan sila ay nasa ilalim ng mundo. Ito ay hindi gaanong malaking Tiankeng kundi isang malaking kanyon na nakatago sa ilalim ng Tiankeng. Dahil nakita ni Yang Yiyan ang tanawin ng mga bundok, tubig at kagubatan dito. Hindi man masyadong malaki ang bundok, bundok pa rin ito. Ngunit tiyak na dahil dito nabubuo ang kakaibang kapaligiran. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay talagang napakasagana, higit sa 10 beses kaysa sa labas ng mundo, na may mga ibon na umaawit at mga bulaklak na namumukadkad, tulad ng isang fairyland. Ang mga immortal ay lumitaw din dito, ang ilan ay nakaupo sa tabi ng ilog upang magnilay-nilay, ang ilan ay nakaupo na nakakros ang paa sa isang malaking puno, at ang ilan ay nagsasanay ng mahika. Si Bao Shanguang ay tinawag na Master Bao ng lahat sa daan, at mukhang maayos naman siya. Noong una, gustong ipakilala ni Bao Shanguang si Yang Yiyan, ngunit pinigilan ni Yang Yiyan. Ayaw niya kasing maging high profile. Natural na magiging pamilyar siya sa mga taong ito sa hinaharap. Napakaganda at tahimik ng kapaligiran dito. Ito ay isang magandang lugar upang magsanay. Gusto rin ni Yang Yiyan na mag-ensayo ng mabuti at ayaw niyang maistorbo. Pagkatapos tumingala sa langit, may sapat na liwanag, ngunit may patong ng salamin na hangin na tumatakip dito. Tila mayroong libu-libong metro ng mga dodge sa paligid.
Ang lugar na kinaroroonan nila ay isang hugis parihaba na Tiankeng, parang Tiankeng na hugis bangka. Ayon kay Bao Shanguang, natural na bumubuo ng formation barrier ang glazed air na tumatakip sa Tiankeng. Mula sa ilalim ng mundo, makikita mo ang langit, ngunit hindi mo ito makikita mula sa labas, at hindi mo mahanap ang lugar na ito, kaya napakaligtas dito. Master, dadalhin kita sa lugar ng pagsasanay ni Lord Luoyang. Anyway, walang ginagawa ang lugar at walang nakatira doon. Sayang ang mayamang diwa ng diwata doon. Okay. Nagkwentuhan silang dalawa at nakarating sa pinakamalalim na bahagi ng Tiankeng, huminto sa harap ng isang pool, at sa harap mismo ng pool ay isang napakalaking talon. Abanata 1952 may isang lugar sa Fairyland na tinatawag na Nine Heavens. Itinuro ni Bao Shanguang ang talon at sinabing, ang lugar sa loob ng 3 milya ay isang ipinagbabawal na lugar. Ito rin ay ang Daos na templo ni Lord Luoyang. Walang sinumang darating upang istorbohin ka ng walang pahintulot. Ang master ay maaaring magsanay muli ng may kapayapaan ng isip. Bilang karagdagan, sa likod ng talon ay ang practice residence na binuksan mismo ni Lord Luoyang. Ito ang tanda para sa pagbuo ng gate. Habang nagsasalita siya, kumuha si Bao Shanguang ng isang token at ibinigay ito kay Yang Yiyo. Inalis ni Yang Yiyo ang token at naglakad kasama si Bao Shanguang patungo sa maliit na pavilion sa tabi ng lawa. Ang tatlong salitang, Luoyang Pavilion, ay nakasulat dito. Pagkaupo, sinabi ni Yang Yiyo, sabihin mo sa akin ang tungkol sa kasaysayan ng Refining Immortal Alliance. Mayroon din akong itatanong sa iyo. Okay, please upo, Master. Ikanaway ni Bao Shanguang ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang palayok ng alak. Umupo ang dalawa. Dahil sumali si Yang Yiyo sa Refining Immortal Alliance, kailangan niyang maunawaan ito. May mga bagay na dapat niyang malaman. Kaya hindi siya nagmamadaling paalisin si Bao Shanguang. At si Bao Shanguang ay lingkod na ni Yang Yiyo. Kinailangan niyang sundin ang utos ng kanyang amo, hindi pa banggitin ang pagtatanong tungkol sa Refining Immortal Alliance. Sinabi ni Bao Shanguang, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ang punong tanggapan ng Refining Immortal Alliance, kung saan man ako napuntahan. Pareho ako ni Lauding. Pagkatapos makapasok sa Refining Immortal Alliance, lahat tayo ay nasa sangay ng Xiandan City. Walang nakapunta sa punong tanggapan ng Refining Alliance. Lahat tayo ay dinala ni Lord Luoyang sa Refining Immortal Alliance at direktang sumunod kay Lord Luoyang. Ayon kay Lord Luoyang, ang tunay na Refining Immortal Alliance ay nasa Nine Heavens of the Immortal Realm. Wait, pinutol ni Yang Yian si Bai Shanguang at nagtanong, ano ang Nine Heavens? Si Yang Yian ay hindi pamilyar sa terminong Nine Heavens, at narinig na niya ito ng marami. Gayunpaman, pagkatapos umakyat sa Immortal Realm, ang Immortal Realm na alam niya ay ang malawak at puno ng bituin na mga bundok na may iba't ibang laki, at ang bawat bundok ay isang mundo. Narinig ko na ang kasabihang may 9 na patong ng langit noon. Ngayon, sa sinabi ni Bao Shanguang, tila may 9 na patong ng langit. Sa itaas ng abot tanaw ng Immortal Realm ay isang walang katapusang dagat ng mga bituin at hindi mabilang na immortal na mga bundok, at walang ganoong bagay bilang ilang mga layer ng langit. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol sa Nine Heavens. Natigilan si Bao Shanguang nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiyo. Bagamat nag-react siya, hindi siya masyadong nagulat. Ngumiti siya at sinabi, maraming immortal na may mababang antas ng paglilinang ang hindi pa nakarinig tungkol dito. Doon ay kasabihan nga ng Nine Heavens sa mundo ng diwata, ngunit hindi ibig sabihin na mayroong 9 na langit mula 1 hanggang 9. Mayroon lamang 9 na langit, at ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang malalakas na tao. Hindi mo maaabot ang Nine Heavens nang walang paglilinang ng isang walang kamatayang hari. Ayon sa alamat, ang Nine Heavens ay nasa dulo ng dagat ng mga bituin sa mundo ng engkanto. Hindi mo ito mahahanap sa pamamagitan lamang ng paghahanap. Kapag naabot mo na ang antas ng isang immortal na hari, maaari mong maramdaman kung nasaan ang Nine Heavens. Narinig ko mula kay Lord Luoyang na ang Nine Heavens ay hindi katulad ng fairy world na kinaroroonan natin. Ito ay isang fairy continent na tinatawag na Nine Heavens. Nasaan ang entablado para sa tunay na malakas sa mundo ng engkanto, o nasaan ang ubod ng mundo ng engkanto? Bilang karagdagan, mayroon ding mundo ng demonyo, at iba pa. Sa 9 na langit. Sa hinaharap, kung maabot mo ang antas ng isang immortal na hari, maaari kang pumunta sa Nine Heavens. Ito ay hindi lamang pagpino sa alyansa ng diwata. Maraming makapangyarihang immortal na sekta sa itaas na mundo ng engkanto ang nagugat sa Nine Heavens. Bumalik sa Refining Immortal Alliance, narinig ko lang ang master ni Lord Luoyang tungkol sa mga high-level na pinuno ng Refining Immortal Alliance, at wala pa akong narinig na iba pang high-level na pinuno ng Refining Immortal Alliance. Ako.
Minsan narinig ni Lord Luoyang na sinabi na ang kanyang amo ay isang makapangyarihang espada na walang kamatayan sa Refining Immortal Alliance, na tila tinatawag na Xingqianzi. Oo, mayroon ding mga 1,000 taon na ang nakalilipas, nang mabalitaan kung bumalik ang Lord of the Refining Immortal Alliance sa punong tanggapan ng Refining Immortal Alliance. Simula noon, tila nagkagulo na ang Nine Heavens. May 3 makapangyarihang tao sa Nine Heavens, at bali-balita na sila ay nasa antas ng immortal na mga master. Narinig ko mula kay Lauding na ang ating Refining Immortal Alliance ay may kontrahan sa 3 dakilang immortal na master, ngunit ngayon ay hindi ko alam kung ano ang sitwasyon. Maaaring makaapekto ito sa Nine Heavens sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang bawat pangunahing puwersa ay may mga puwersang sangay sa iba't ibang bahagi ng mundo ng engkanto. Pinakinggan ni Yang Yiyu si Bao Shuanguang na nagsasalita. Nang banggitin niya ang pangalang Xingqianzi, umikot ang kanyang isipan, at pagkatapos ay may narinig siya tungkol sa Panginoon. This time, medyo na-excite siya. Naaalala ko na ang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay tinawag na Xingqianzi at isa ring engkanto ng espada. Ang master kaya ng Luoyang na binanggit ni Bao Shuanguang ay ang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xingqianzi. Kung iisipin, posible talaga. Dahil kalaunan ay sinabi ni Bao Shuanguang na ang Panginoon ay bumalik sa Refining Immortal Alliance, at sinabi rin na ang Refining Immortal Alliance at ang 3 dakilang immortal sa mundo ng mga engkanto ay nag-away. Sino ang nang-ahas na makipaglaban sa mga immortal sa mundo ng engkanto? Walang ibang maisip si Yang Yiyu maliban sa kanyang matandang si Yun Changxi na napakatapang. Panginoon. Haha, ito kaya ang magalang na titulo na ibinigay ni Bao Shuanguang at ng iba pa sa matanda. Matapos pag-isipan ito, naramdaman ni Yang Yiyu na napakataas ng posibilidad na sina Xingqianzi at Lord ay malamang na ang patay na matandang lalaki ng pangalawang nakatatandang kapatid. Sinabi ng matanda sa kanya sa mundo ng paglilinang na siya ay pinatay dahil may gumawa ng masama sa kanya, kaya't ang kanyang natitirang kaluluwa ay nailigtas ng Chen Kun Pot. At ang matanda ay isang 12 kapigatian na nakakalat na walang kamatayan, na tiyak na isang super kaharian tulad ng walang kamatayan. Tanging mga malalakas na tao sa parehong antas ang maaaring gumawa ng masama sa matanda. Ngayon ay tila ang Lianzhao Xianmeng ay marahil ang pundasyon ng matanda, o ito ay isang puwersang nilikha ng isang taong may kaugnayan sa matanda, tulad ng kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae, o ang asawa ng Panginoon na hindi pa niya nakikilala, at ito ay isang malakas na puwersa upang ipaghiganti ang matanda. Libu-libong taon na ang nakalilipas. Tila ang oras na bumalik ang matanda sa Fairyland ay ang oras. May isip na pagkabalik ng matanda sa Fairyland ay nagsimula na itong maghiganti sa kanyang mortal na kaaway. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Yang Yiyu na malamang. Malamang na si Lianzhao Xianmeng ay isang puwersang nilikha ng isang taong may kaugnayan sa namatay na matanda. Sa ganitong paraan, ang Lianzhao Xianmeng ay hindi dapat ginawa ng napakatagal. Matandang Bao, alam mo ba kung gaano katagal nilikha ang Lianzhao Xianmeng? Tinitigan ni Yang Yiyu si Bao Shuanguang at nagtanong. Bahagyang natakot si Bao Shuanguang nang nakatitig sa kanya si Yang Yiyu, ngunit sinabi pa rin niya, hindi ko alam ang eksaktong oras, ngunit hindi ito masyadong mahaba, hindi dapat ito hihigit sa 20,000 taon. Kung ikukumpara sa mga sinaunang puwersa sa mundo ng mga engkanto, ang kasaysayan ng ating Refining Fairy Alliance ay medyo mas maikli, ngunit ang lakas at kapangyarihan ng Fairy Master ay tiyak na ang pinakamalakas sa Fairy Master. Mundo. Wala pang 20,000 taon. Sabi ni Yang Yiyu sa sarili. Matapos kalkulahin ang oras, tila naalala niya na sinabi ng matanda na siya ay nakatali sa Chen Kun Pot ng higit sa 10,000 taon. Kapag naisip niya ito tungkol dito, ito ay may katuturan. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, si Xingqianzi ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid, at ang kamahalan ay malamang na ang matandang si Yun Changxi. Naisip ito ni Yang Yiyan at muling nagtanong, Matandang Bao, alam mo ba kung ano ang pangalan ng Panginoon? Sino ang iba pang malalakas na lalaki sa punong tanggapan ng Lianzhao Xianmeng? Mapait na ngumiti si Bao Shuanguang at nagsabi, Guru, hindi pa ako nakapunta sa punong tanggapan ng Jikongtian, at hindi binanggit ni Lord Luoyang ang ibang tao. Direkta niyang sinabi na Xingqianzi ang tawag sa kanyang amo. Tungkol naman sa Panginoon, narinig ko ito mula kay Lauding, at sa palagay ko ay hindi rin niya alam. Siya nga pala, maaari mong hilingin kay Lauding na makipag-ugnayan sa punong tanggapan upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Ang bawat Lianzhao Xianmeng ay maaaring makipag-ugnayan sa punong tanggapan sa pamamagitan ng mga lihim na pamamaraan. Bilang karagdagan, ang 9 Alchemy Grandmaster Badge na iniulat sa Master ay hindi pangkaraniwan. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, magpapadala ang punong tanggapan ng isang tao upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Nakinig si Yang Yiyan sa mga salita ni Bao Shuanguang, ngunit nagningning ang kanyang mga mata. Posible ito.
Kapag ang mga tao mula sa punong tanggapan ng Lianzhou Xianmeng ay nagpadala ng badge, maaari siyang pumunta at alamin kung ito ang pangalawang kapatid at ang patay na matanda. Gayunpaman, ayon sa kanyang sariling hinuha, ang Lianzhou Xianmeng ay halos tiyak na nauugnay sa namatay na matanda, na nangangahulugan na sa wakas ay natagpuan na niya ang pamilya ng kanyang ina. Pagkatapos makipag-chat kay Bao Shuangguang tungkol sa pagpino sa punong tanggapan ng Immortal Alliance at ng Nine Heavens, hinayaan niyang Yiyo na umalis si Bao Shuangguang nang hindi nakakakuha ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Susunod, kailangan niyang maghanda para pinuhin ng Jin Yuan Daloo Immortal Peel. Ang kanyang cultivation level ay kulang pa sa Han Yuan, kaya kinailangan niyang pinuhin ang peel. Kung ito ay totoo gaya ng sinabi ni Bao Shuangguang, kapag ang antas ng cultivation ay umabot sa Immortal Lord ay maaaring mapunta ang isang tao sa Nine Heavens, kung gayon ang kanyang antas ng cultivation ay malayo pa. Ang isa pang bagay na kailangan niyang gawin ay hanapin ang matanda, ang Nine Heavens. Malamang nandoon ang matanda. Pagkaalis ni Bao Shuangguang, ikinaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at pinakawalan sina Zexang at Yan Chiksha mula sa espasyo ng Chen Kunpot. Nagising din ang Diyos at Demon Bird mula sa pagkakatulog pagkaalis ni Bao Shuangguang. Tinanong ni Yang Yiyo ang Diyos at Demon Bird, mayroon bang lugar na tinatawag na Nine Heavens sa Crow Immortal Realm? Siyempre meron, iyon ang core ng Immortal Realm, at hindi mo ito maaabot kung wala ang cultivation level ng isang Immortal Lord. Casual na sagot ng Diyos at Demonyong Ibon. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Hindi ka nagtanong. Nagsalita ang Diyos at Demon Bird bilang isang bagay ng kurso. You. Forget it, tell me why you need to be an immortal to go to ninth heaven. Hindi ka ba makakapunta doon kung hindi ka immortal? Ito ang pinaka-inaalala ni Yang. Tinanong niya ang Diyos at ibong demonyo dahil marami itong alam, at mas marami itong alam na sikreto ng immortal na mundo kaysa kay Bao Shuangguang. Kabanata 1953, ang Salamangka ng Magic City. Ang Demon Bird ay talagang napaka-normal kung minsan. Maaari itong magsalita ng maayos kapag hindi ito nagkakaroon ng seizure, at ang sinasabi nito ay lubos na maaasahan. Halimbawa, ngayon, nang magtanong si Yang Yiyo, tumagilid ito at nag-isip sandali bago sumagot, paano ko ito ilalagay? Ang Nine Heavens ang core ng Fairy World, at isa rin itong napakakomplikadong lugar. Ito ay hindi lamang isang lugar kung saan nagtitipon ang malalakas sa mundo ng engkanto, kundi isang lugar din kung saan nabubuhay ang mga makapangyarihang halimaw. Dapat mong malaman na hindi lahat ng mga halimaw ay nabubuhay. At isa rin itong lugar para supilan ang mga demonyo. Bilang karagdagan sa mga engkanto, halimaw at demonyo, mayroon ding mga napakalakas at nakakatakot na nilalang. Kaya naman, ang Nine Heavens ay isang lugar na hindi dapat ikulong, dahil natatakot sila na masyadong maraming mabababang engkanto ang mamamatay doon pagkapasok. Ganun din, natatakot din silang lumabas ang mga demonyo o halimaw, kaya may panuntunan na ang mga may cultivation level lang ng Immortal King ang maaaring pumunta doon. Sa katunayan, maraming paraan para makapasok. Ang unang paraan ay natural na linangin sa kaharian ng Immortal na hari. Sa oras na iyon, natural na maaakit ka sa Nine Heavens at makakahanap ng lugar na direktang mapupuntahan. Ang pangalawang paraan ay ang isang tao na kunin ito, ang pangatlo ay ang taong naglilinang ng kapangyarihan ng kalawakan, na makakahanap ng lokasyon ng Nine Heavens. Sa oras na iyon, maaari siyang natural na mag-shuttle ng direkta sa espasyo. Siyempre, kailangan mong maramdaman ang kapangyarihan ng pagkulong ng Nine Heavens. Mayroon ding ilang lugar sa mundo ng mga engkanto kung saan umiiral ang mga nakapirming pormasayon para makapasok sa siyam na langit, ngunit alam mo ito, bata, kailangan mo pa ring magkaroon ng lakas upang pumunta sa siyam na langit, kung hindi, hindi sulit na mamatay doon pagkatapos mong pumunta doon. Siyempre, may mga pakinabang din. Dahil ang Nine Heavens ang ubod ng mundo ng diwata, ang walang kamatayang kapangyarihan ay makapal at mas malapit sa daan ng langit. Marami ring malalakas na matandang halimaw. Isa itong mahiwagang lugar. Mabuti rin na mas maunawaan at malinang ang paraan ng mga immortal. Medyo naintindihan ni Yang Yiyo matapos makinig sa kwento ng Diyos at Demon Bird, at sumang-ayon sa sinabi ng Diyos at Demon Bird. Kailangan talaga magkaroon ng lakas. Kung hindi, kahit alam niya kung nasaan ang matanda, hindi siya makakatulong, ngunit magiging pabigat. Ito ay mas mahusay na. Magsanay dito para makaipon ng lakas. Una sa lahat, kahit papaano kailangan niyang makalusot sa Hanyuan Daoxian. Sa katunayan, hindi pa siya nakakapunta sa maraming lugar sa mundo ng engkanto. Masyado pang maaga para isipin ang tungkol sa Nine Heavens ngayon. Ang mga immortal ay ang lahat ng mga lugar kung saan sila nagsimula. May isip na walang kapayapaan doon. Kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga makapangyarihang nilalang tulad ng mga immortal, demonyo, at halimaw, naniniwala siyang tiyak na hindi ito isang fairyland.
Ang buong talon ay mukhang isang mahusay na pinananatili na malaking bilog, na may mga gusali at atex. Sinabi ni Yang Yiyu kina Yan Shiksha at Zexang na humanap ng tirahan mag-isa. Susunod, ang lahat ay magsasanay sa pag-iisa dito sa loob ng isang panahon. Humakbang siya sa talon. Matapos dumaan sa tabing ng tubig, nakita niya ang isang pintong bato na may mga pagbabago sa porma sayon. Inilabas niya ang token at inactivate ito, at dahan-daang bumukas ang pintong bato. Pumasok si Yang Yiyu na may pagkamausisa. Ayon kay Bao Shanguang at sa iba pang apat, ito ang lugar kung saan nag-practice si Lord Luoyang. Pumasok siya upang pinuhin ng Jin Yuan Dalao Immortal Pill sa saradong lugar na ito. Hindi niya ipaalam sa napakaraming tao ang tungkol sa recipe ng tableta ng Kijin Immortal, pagkatapos ng lahat, ito ay medyo laban sa langit. Naglalakad sa kuweba, kinuha ni Yang Yiyu ang lahat. Ito ay napakasimple, isang espasyo lamang na 50 o 60 metro kwadrado, na may isang batong kama at isang meditation cushion, at isang set ng mga mesa at upuan na bato. Wala nang iba. Ito ay talagang isang lugar para sa paglilinang. Bulong ni Yang Yian sa sarili habang naglalakad patungo sa stone bed. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang batong kama kung saan natutulog si Lord Luoyang sa alamat, kaya medyo na-curious pa rin siya. Nang tumingin siya, isa itong napaka-ordinaryong kama na bato. Medyo nadismaya siya. Walang magandang makita dito. Matapos alisin ni Yang Yian ang kanyang nakakagambalang pag-iisip, kinuha niya ang Supreme Alchemy Furnace, naghanda upang pinuhin ang Jin Yuan Daloodan na walang kamatayang gamot, at sinimulang pinuhin ang elixir. Ang pangunahing bagay ay ang luha ng inang ghost. Mayroon na siyang 3 kopya, na sapat na. Ang Oiliary Immortal na gamot ay nabili mula sa Wanyao Market matagal na ang nakalipas. Ngayon ay nakapasa na siya sa pagtatasa ng Lianzhou Xianmeng at naging Alchemy Grandmaster ng Lianzhou Xianmeng. Mayroon siyang matatag na lugar para magsanay, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paghihiganti ng isang tao. Oras na para huminahon at magsanay ng alchemy. Bagamat nag-ensayo siya noon, ito ay isang pilit na sitwasyon, dahil sa takot na mahanap siya ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos ng lahat, siya ay medyo mapusok, at kailangan niyang huminahon at patatagin ang kanyang estado ng pag-iisip. Sindihan ang ignition at simulan ng alchemy. Ang Jin Yuan Daloodan ay tiyak na maituturing na isang super kalidad sa mga high-level na elixir. Theoretically, ito ay isang heaven-defying elixir na maaaring mapabuti ang isang realm sa pamamagitan ng pag-inom ng isang tableta. Ito ay angkop para sa lahat ng kaharian sa ibaba ng Han Yuan. Siyempre, dapat itong pinuhin ng maaga. Walang alinlangan na ang panloob na kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon. Anuman ang kahirapan ng pagpino o ang epekto, ito ay isang malaking antas na mas mataas kaysa sa Jin Yuan Zhendao Pill. Hindi nagmamadali si Yang Yian na pinuhin ang tableta sa pagkakataong ito. Pagkatapos ayusin ang kanyang estado, inilagay niya ang elixir at nagsimula. Matagal bago pinuhin ang Jin Yuan Dalao Immortal Pill sa pagkakataong ito. Tumagal ng 7 araw bago matagumpay na makolekta ang tableta. 9 Jin Yuan Dalao Immortal Pills ang kinino, at 70% pa rin ang kalidad nito. Ang kristal na malinaw na walang kamatayang mga tabletas ay naglabas ng kinang ng salamin, na mukhang napakatukso. Nagkaroon ng urge na lunukan ito sa isang lagok. Ngunit nagpigil si Yang Yian, dahil alam niyang hindi ngayon ang pinakamagandang oras para uminom ng Jin Yuan Dalao Pill. Dahil napakabilis ng pag-improve ng kanyang cultivation level kamakailan, kailangan niyang patatagin ang kanyang kaharian. Ngayon siya ay ang Dalao Grade Perfection Cultivation Level, at ang susunod na hakbang ay ang Han Yuan Daoxian Realm. Parang isang hakbang na lang ang natitira, ngunit alam ni Yang Yian na hindi ganoon kadaling makalusot ng maayos. Siya ay nagsasanay ng napakabilis kamakailan, at ang kanyang isip ay palaging hindi matatag. Ngayong matagumpay ng napino ang Jin Yuan Dalao Pill, hindi siya nagmamadaling inumin ito. Gusto lang niyang patatagin ang kanyang pag-iisip at inumin ang pill sa pinakamabuting kalagayan, para matagumpay siyang makasulong sa Han Yuan stage. Si Yang Yiyu ay mayroon na ngayong sariling karanasan sa pagsasanay, at alam niya kung kailan asenso at kung kailan babagal. Kaya't nagpa siyang magsanay sa pag-iisa para sa isang yugto ng panahon upang patatagin ang kanyang kasalukuyang cultivation realm, at pagkatapos ay kunin ang Jin Yuan Dalao Xiandan, upang patatagin ang kanyang kaharian at hindi mag-iwan ng mga nakatagong panganib. Matapos maitabi ni Yang Yiyu ang elixir, lumabas siya ng kuweba at iniabot muna ang itlog ng kunpang kay Zexang. Ang bagay na ito ay nangangailangan ng kapangyarihan upang mapanatili ang pagpisa at hindi maaaring maantala. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya umatras. Matapos ayusin ang itlog ng kunpang, bumalik si Yang Yiyu sa kuweba, tahimik na umupo at nagsimulang umatras. Walang oras para sa paglilinang, at ilang tagsibol at taglagas ay dumaan sa isang iglap lamang. Makalipas ang 300 taon, nagising si Yang Yiyu mula sa estado ng paglilinang.
Ang kanyang cultivation realm ay ganap na napatatag sa tuktok ng Dalao Dayuan. Sa loob ng 300 taon na ito, sinubukan din ni Yang Yiyu na impluwensyahan ang kaharian ng Han Yuan, ngunit hindi ito kasing simple ng inaakala upang patunayan na ang Han Yuan ay hindi kasing simple ng inaakala, at walang anumang paggalaw. Kaya huminto siya sa pagsasanay. Buti na lang at naging matatag at solid din ang kanyang kaharian. Alam niyang kulang siya ng pagkakataong makamit ang kaharian ng Han Yuan. Walang pagmamadali para sa bagay na ito. Siyempre, maaari rin niyang kunin ang Jin Yuan Daloodan upang maapektuhan ang kaharian ng Han Yuan, ngunit sa palagay ni Yang Yiyu ay hindi ito kailangan. Gaano man kahusay ang elixir, ito ay isang panlabas na puwersa pa rin. Tanging ang paglilinang na natural na nagmumula ang maaaring maging pinakamatibay. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay nasa tuktok ng Dalao Dayuan, at isang hakbang na lang ang layo niya mula sa kaharian ng Han Yuan. Mas mainam kung siya mismo ang makakaintindi at makakalusot sa Han Yuan. Kaya't nagpasya siyang huwag uminom ng Jin Yuan Dalao Immortal Pill maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Pinakamainam na gamitin ang walang kamatayang tableta sa tamang oras upang mapakinabangan ang bisa nito. Matapos sabihin ang lahat ng ito, handa nang bumangon si Yang Yian mula sa batong kama at lumabas para maglakad-lakad. Matapos kalkulahin ang oras ng 300 taon, hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Yan Chiksha at Zexang. Gayunpaman, nang malapit nang bumangon si Yang Yian, nalaman niyang may ilang maliliit na salita ang lumitaw sa gilid ng stone bed. Kung hindi lang niya pinatatag ang kanyang kaharian at tumingin sa ibaba ng hindi sinasadya, mahirap na mahanap na may maliliit na salita sa batong kama. Maingat na tumingin sa ibaba, nagbago ang mukha ni Yang Yian matapos makita ang nilalaman sa susunod na sandali. Halatang halata na sulat kamay iyon ng babae, napakaselan. Ang mga salitang maaaring lumabas sa batong kama ay tiyak na iniwan ni Luoyang nang walang pag-aalinlangan. Sa mahigpit na pagsasalita, siya ay nasa budwar ni Luoyang sa sandaling ito, at sa kanyang batong kama. Dahil dito, medyo kakaiba ang pakiramdam ni Yang Yiyu. Habang tinitingnang mabuti, binasa ni Yang Yiyu ang maliliit na salitang ito. Xiandan City sa loob ng isang lungsod, ang magic na paraan ay ang magic sa loob ng magic. Itong dalawang pangungusap lang. Marahan na bamulong si Yang Yiyu, na parang may naramdaman siyang mali. Malinaw, ito ay tungkol sa isang pangalan ng lugar, at mayroon ding magic na paraan. Xiandan City sa loob ng Cheng, na medyo nakakalito, ngunit ito ay talagang napakadaling maunawaan. Dapat ay mayroong isang lungsod sa loob ng isang lungsod sa Xiandan City, at mayroong mahiwagang paraan doon, kaya pumunta si Luoyang upang tingnan ito. Sa kasong ito, naisip ito ni Yang Yiyu, at tiyak na pupunta siya kay Ding Hepeng at sa iba pa para sabihin ito sa kanila. Kabanata 1954 na sakit ba ng ngipin? Ayon kay Ding Hepeng at iba pa, si Luoyang ay nawala sa loob ng 1,000 taon nang walang anumang balita. Ngayong nakikita ang dalawang pangungusap na ito, naramdaman ni Yang Yiyu na maaaring pumasok si Luoyang sa isang lungsod sa loob ng isang lungsod, at hinahanap ang mga demonyo. Ngayon, dalawa na lang ang posibilidad. Ang una ay natrap si Luoyang, at ang pangalawa ay patay na siya. Bagamat hindi pa nakikita ni Yang Yiyu si Luoyang, ngayong sumali na siya sa Immortal Pill City Refining Immortal Alliance, isa na siyang miyembro ng Refining Immortal Alliance at isang subordinate ng Luoyang. Siyempre, napaka-unstable na subordinate niya. Sa kabilang banda, ayon sa pagsasalaysay ni Bao Shanguang, ang Panginoon ni Luoyang ay tinatawag na Xing Chenzi, at sa kanyang hula, si Xing Chenzi ay malamang na ang kanyang pangalawang senior na kapatid. Sa publiko at pribado, dapat itanong ang mga gawain ni Luoyang. Pagkatapos ay lumabas si Yang Yiyu sa kuweba. Yan Chiksha. Isang malakas na dagandong. Master, wala ka na sa retreat. Lumipad si Yan Chiksha. Pumunta at anyayahan si Bao Shanguang at ang iba pa, at sabihin na mayroon akong mahalagang bagay na hahanapin sila. Diretsyong utos ni Yang Yiyu. Alam ni Yan Chiksha na si Bao Shanguang ay naging lingkod din ni Yang Yiyu. Kaya nakaramdam siya ng kaunting krisis, ngunit alam ni Yan Chiksha na may malaking agwat sa pagitan niya at ni Bao Shanguang sa mga tuntunin ng cultivation realm at status, kaya tanging sa puso niya lang siya nagreklamo. Okay, pupunta ako kaagad. Si Yan Chiksha ay nawala sa isang iglap. Umalis na ako sa retreat. Isang mahinang boses ang narinig sa likuran niya, at lumingon si Yang Yiyu at nakita si Zexang na paparating. Tuwang-tuwa si Yang Yiyu nang makita niya si Zexang. Pagkatapos ng 300 taon ng pag-urong, ang paglilinang ni Zexang ay tila nagkaroon ng tagumpay. Well, out of retreat na ako, kamusta? Casual na tanong ni Yang Yiyu. Na-stuck ako sa bottleneck, at hindi ko alam kung kailan ako makakalagpas, ngunit ang lahi ng demonyo natin ay laging nakakalusot sa bottleneck na mas mabilis kaysa kayong mga tao. Ang susunod na hakbang ay upang maabot ang kaharian ng Han Yuan daw siya ng inyong lahi. Bihirang magsalita si Zexang. Zexang.
Parang lalong gumaganda kay Yang. Marahil ay dahil matagal na niyang kasama si Yang Yiu, mas mukha siyang tao, o mas down to earth, at mukhang kaakit-akit. Kumusta ang itlog ng kunpang? Nag-aalala rin si Yang Yiu tungkol sa kanyang magiging bundok. Ganun pa rin. Hindi ko alam kung kailan mapipisa. Sabi ni Zexang. Inumin ang pil na ito at inumin ito kapag mayroon kang pagkakataon na makita kung makakatulong ito sa iyong makalusot. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kumuha si Yang Yiu ng Jinyuan Dalao Pill at ibinigay ito kay Zexang. Bagamat isa siyang demonyong engkanto, ang Fairy Pill ay purong kapangyarihan, na sa teoryang mabisa. Hindi siya mademo kay Zexang. Sige, salamat. Medyo nagulat si Yang Yiu. Hindi kailanman nagpasalamat si Zexang noon, ngunit ngayon ay natuto na siyang magpasalamat, na isa ring eksenang gusto niyang makita. Sa puso ni Yang, palagi siyang naniniwala na anuman ang uri ng paglilinang na nilalang, dapat mayroong human touch. Hindi yung kailangan mong maging mataas at makapangyarihan at mas mataas sa iba dahil lang isa kang diwata. Mas gusto niya ang human touch. Natawa si Yang at sinabing, haha, huwag kang magalang sa akin sa hinaharap. Subukan mo muna ito. Kung ito ay gagana, mayroon akong higit pa dito. Sige, pupunta ako. Sa ilang kadahilanan, namula si Zexang sa sandaling ito. Wow! Mahinang munting bastard, ibigay mo sa akin, gusto ko rin ng elixir. Ilang beses mo nang ipinangako sa akin, ngunit hindi mo ako binigyan ng elixir. Hindi mo masisira ang iyong pangako sa pagkakataong ito, bigyan mo ako ng elixir. Sa ganito oras, lumipad ang Diyos at Demon Bird mula sa kung saan, umiiyak at humihingi kay Yang Yiu ng elixir. Nang marinig ang dagandong ng Diyos at Demon na ibon, inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabi, ikaw bastard, naaalala mo ito ng malinaw, pagkatapos. Pagmumura, ikanaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay at kumuha ng Jinyuan Dalao elixir at itinapon ito sa Diyos at Demon Bird. Wow, haha, hindi naman masama ang elixir na ito. Matagal na akong hindi nakakatikim ng masarap na elixir, umiyak ang Diyos at demonyong ibon at ibinuka ang bibig upang direktang isubo ang Jinyuan Dalao elixir. Hey! Ikaw? Nagulat si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na diretso itong lalamunan ng ibon. Alam mo, ito ang pinakamahusay na elixir na maaari niyang pinuhin sa kasalukuyan. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang kapangyarihang nakapaloob dito. Natatakot siyang pumutok ang ibon pagkatapos itong lamunin. Huwag kang mag-alala, ako ang numero 1 magic bird sa 3 realms. I can't imagine it like a weak chicken like you. Kahit bigyan mo pa ako ng furnace, kakainin ko na lang merienda. Haha, wow, ang sarap, not bad, bigyan mo pa ako ng konti para subukan. Ang mahiwagang ibon ay sumigaw at tinanong ito kay Yang Yian nang walang pakialam. Mawala, gumaan ang loob ni Yang Yian nang makinig sa Magic Bird. Hanggat hindi namatay ang ibon, ayos lang. Isipin nito, ang isang patak ng dugo nito ay maaaring magligtas ng kanyang buhay at makatulong sa kanya na mapabuti ang ilang maliliit na kaharian ng sunod-sunod. Ipinapakita nito na hindi ito simple. Hindi ito dapat patayin ng Dalao Immortal Pill. Meron. Walang paraan upang hilingin ito. Upang pinuhin ang Golden Yuan Dalao Immortal Pill, itinaya niya ang kanyang buhay. Pino niya ang siyam na table task sa isang pagan. Paano pa kaya siya nag-iwan para sa ibong may halong buhok na makakain bilang merienda? Huwag kang ang mademoha. Dapat alam mo na kung hindi dahil sa isang patak ng life essence ko last time, matagal ka ng mahinang manok, okay? Ang Diyos at Demon Bird ay nagsimulang magmura at magyabang tungkol sa mga merito nito. Si Yang Yian ay talagang hindi makalaban dito, dahil ang taong ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, ibibigay ko ito sa iyo sa susunod na pinuhin ko ito. Huwag mo nang isipin ito sa pagkakataong ito. Umalis ka rito at huwag mo akong abalahin. Damot na lalaki, mahinang manok, nagmura at lumipad ang Diyos at demonyong ibon. Tumabi si Zexang at pinanood si Yang Yian at ang God and Demon Bird na nag-aaway, at hindi napigil ang tumawa. Tiningnan ni Yang Yian ang ngiti sa mukha ni Zexang at muling naging kapatid ng baboy. Walang paraan ng umiti ng kaakit-akit si Zexang. Saglit, nine-love siya sa kanya, at hindi niya napigil ang lumapit at halikan si Zexang. Master, babalik ako. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang hindi nararapat na boses ni Yan Chiksha. Babalik ako para kumuha ng elixir para mag-practice. Sa oras na ito, namula si Zexang at Bamulong, at nagmamadaling tumakbo palayo. Sa katunayan, sa loob ng 300 taon na si Yang Yian ay nag-iisa, madalas niyang hilingin kay Yan Chiksha na isama siya upang mamili sa Elixir City. Sapat na ang 300 taon para matutunan niya ang maraming sibilisasyon ng tao. Halimbawa, ang mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae ang higit na nakakaakit sa kanya at ang pinakagusto niyang malaman.
Ngayon lang siya tinitigan niyang nang may pagmamahal at hinalikan. Alam ni Zexang na ito ang paraan para maipahayag ng mga taong nagmamahalan ang kanilang pagmamahal. Bagamat hindi niya naintindihan kung ano iyon, hindi maipaliwanag na bumilis ang tibok ng kanyang puso, at may bahid ng saya at pag-asa sa kanyang puso. Ngunit naantala siya ng malakas na boses ni Yan Chiksha, at namula ang mukha niya at tumakbo siya palayo. Yan, Zia. Nag-ambala si Yang Yian, at masakit ang kanyang ngipin kaya tinawag niya ang pangalan ni Yan Chiksha habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Isang daloy ng liwanag ang kumislap, at si Yan Chiksha, na hindi alam kung ano ang nangyayari, ay lumitaw sa tabi ni Yang Yian. Tumingin kay Yang Yian na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinanong niya, "Guro, ano ang nangyayari sa iyo? Masakit ba ang iyong ngipin? Hindi dapat ganito. Ang mga immortal ay hindi dapat magkaroon ng sakit ng ngipin." Ako. Hindi nakaimik si Yang Yian. Forget it, hindi ko naguguluhin ang lalaking ito na wala sa sarili. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Ayos lang. Nasaan ang taong hiniling mong imbitahan ko?" Eto, malapit na sila. Naramdaman ni Yan Chiksha na hindi maganda ang mukha ni Yang, at medyo nanginginig siya. Hindi niya nakita ang eksena kanina, kung hindi ay hindi siya magiging makapangyarihan. Inumin ang pil na ito at magsanay sa pag-iisa. Hindi ka pinapayagang lumabas hanggat hindi ka nakakalusot. Isang Jinyuan dalao pil ang ibinigay kay Yan Chiksha. Si Yang ay napakamapagbigay sa kanyang sariling mga tao. Salamat, Master. Napakabuti mo sa iyong mga nasasakupan. Ang katapatan ng iyong mga nasasakupan sa iyo ay kasing linaw ng araw at buwan, tulad ng walang katapusang agos ng ilog. Mawala. Master, mawawala agad ako. Naistorbo si Yang sa lalaking ito at gusto siyang mawala ngayon. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kagulo. Hindi niya maiwasang sipain siya at sinipa si Yan Chiksha. "Hello, Master. Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit." Sa oras na ito, dumating si Bao Shanwang. "Hello, Grandmaster." Lumapit din si Ding Hepeng at ang dalawa pa. "Okay lang, no need to be polite, hindi ako sanay. Hiniling ko na pumunta ka dito dahil may nakita akong dalawang sentence sa kuweba ni Lord Luoyang, na maaaring may kinalaman sa pagkawala ni Luoyang. Isasama kita para makita." Si Yang Yiyo ay dumiretso sa punto. Sa kuweba, si Ding Hepeng at ang apat pa ay nakakita ng dalawang pangungusap sa batong kama. "Ito talaga ang sulat kamay ni Lord Luoyang," mataimtim na sabi ni Ding Hepeng. Xiandan City sa loob ng isang lungsod, ang Diablo sa loob ng Diablo, ito ay naging solemn na ang tono ni Bayan Long. Sinabi ni Yao Buyan, "Hindi kaya umalis si Lord Luoyang sa Xiandan City." Oo, hindi nakakagulat na matagal na namin siyang hinahanap at walang balita. Tiyak na pumunta siya sa lugar na iyon. Ano ang dapat nating gawin? Mukhang nag-aalala rin si Bao Shanwang. Nang makita ito, alam niyang Yiyo na alam nilang apat ang lugar na ito, at hindi maiwasang magtanong, saan siya nagpunta. Kabanata 1955 Demon City. Nang tanungin ito ni Yang Yiyo, nagulat silang apat. Malinaw na alam nilang lahat ang kahulugan ng dalawang pangungusap na iniwan ni Luoyang, City within the City of Xiandan, at Devil within the Devil, at alam kung ano ang lugar na ito. Ngunit tila ito ay isang nakakatakot na lugar. Sa wakas, nagsalita si Ding Hepeng at sinasabi na ang kasalukuyang lungsod ng Xiandan ay talagang isang lungsod ng demonyo noong sinaunang panahon. Nabalitaan itong napakalakas noong sinaunang panahon at sinakop ang kalahati ng mundo ng mga engkanto. Kaya't mayroong mga pundasyon para sa pag-unlad ng mga demonyo sa maraming lugar. Isa na rito ang kasalukuyang Xiandan City. Ayon sa mga sinaunang tala, ang kasalukuyang Xiandan City ay itinayo sa isang demonyong lungsod. Sinasabing ito ay isang lungsod ng demonyo noong unang panahon. Nagsanib puwersa ang malalaking tao sa mundo ng mga engkanto at binaligtad ang buong lungsod at tuluyang winasak at tinatakan. Masasabi ring magkabalikan ang Xiandan City at ang baligtad na nalibing na demonyong lungsod. May isang demonyong lungsod sa ilalim ng Xiandan City. Ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang immortal ay nagtayo ng Xiandan City dito ay talagang para sugpuin ang nalibing na demonyong lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang buong Demon City ay may 10-10 milyong mga demonyo na inilibing ng magkasama sa ilalim ng Xiandan City. Kahit na ang pisikal na katawan ng isang makapangyarihang demonyo ay nawasak, ang kaluluwa ng demonyo ay maaaring hindi masira, at nangangailangan ito ng walang kamatayang enerhiya upang sugpuin ito. Malamang na maraming demonyong kaluluwa doon na walang kamatayan, at ito ay isang napakadelikadong lugar. Gayunpaman, mula noong sinaunang panahon, maraming mga tao ang gustong mag-shortcut at lumabas sa Demon City upang manghuli ng mga kayamanan at pakikipagsapalaran, ngunit madalas silang pumunta doon nang hindi bumabalik. Sa paglipas ng panahon, walang nang ahas na pumasok. Ngunit palaging may mga pagbubukod.
Para sa mga makapangyarihang immortal, maaari silang pumunta doon para makipagsapalaran. Halimbawa, ang mga may lakas ng Immortal King o mas mataas ay maaaring pumasok at lumabas, ngunit syempre kailangan pa rin nilang maging malakas. Napakalakas pa rin ang atraksyon ng Demon City. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang buong lungsod. Ito ay isang malaking mundo na may natitira pang mga sinaunang bagay, at maraming likas na kayamanan. Nang marinig ni Ding Hepeng na sabihin ito, hindi napigilan ni Yang Yiyo na pigilan siya at nagtanong, may pasukan ba sa Demon City? Hindi ba't magiging gulo iyon? At walang saysay na pigilan ito. Saglit na nag-isip si Ding Hepeng at sumagot, ayon sa mga tala sa mga sinaunang aklat, noong sinaunang panahon, ang bawat Demon City o garrison ay talagang mayroong 3 hanggang 9 na transmission channel, na siyang mga channel na nag-uugnay sa mga lungsod. Ibig sabihin, ang Demon City na nalibing sa ilalim ng Xiandan City ay maayos na konektado. Bagamat ang pinigilan ng mga sinaunang immortal ang lugar na ito, maaaring hindi nila kayang sugpuin ang lahat ng channel. Higit pa rito, sa paglipas ng panahon, ang mga seal o channel ay palaging luluwag, at ang mga taong kumokontrol sa mga channel ay palaging maaari kang makapasok. Sa katunayan, mayroong isang daanan na maaaring pasukin sa Xiandan City. Hindi lamang iyon, sa loob ng lugar na libu-libong milya na nagmumula sa Xianyu Xianshan kung saan ang Xiandan City ang sentro, hanggat may daanan, maaari kang makapasok sa Demon City. Ito ay ipinasok isang beses bawat 1,000 taon. Hindi bababa sa 8 o 9 na puwersa ang maaaring pumasok sa Demon City upang makipagsapalaran. Maaari ding pasukin ang Xiandan City, ngunit walang nagpapatuloy, o alam ng mga immortal sa Xiandan City na kapag may nangyaring mali, makakasira ito sa cultivation ng lahat. Tsaka kung pumasok ka, mamamatay ka, kaya walang nakipagsapalaran. Sa paglipas ng panahon, ang pasukan sa Xiandan City ay inabandona, ngunit ang mga immortal sa ibang mga lugar ay walang pakialam. Pupunta pa rin sila kung kailan sila dapat pumunta. Anyway, ang problema ay Xiandan City, at wala itong kinalaman sa kanilang teritoryo. So may pumapasok sa underground ng Xiandan City minsan kada 1,000 taon. Tanong ni Yang Yiyo. Hindi ko alam ang partikular na sitwasyon, ngunit dapat mayroon. Ngayon ay tila nakapasok na si Lady Luoyang sa Demon City upang maghanap ng isang pambihirang tagumpay. Nako, narating na niya ang kanyang kaharian, na kung saan ay mataas na ang antas ng paglilinang sa ating mga mata. Gayunpaman, kung siya ay inilagay sa makapangyarihang yugto ng 9 na langit kung saan maraming mga immortal na hari at mga immortal na Panginoon, ito ay hindi makakapagpabuti kung ang kanyang mga immortal na Panginoon ay magiging isang nakakahiyang sitwasyon. Kaya sa tingin ko si Lady Luoyang ay nagpunta sa nakamamatay na lugar ng Demon City upang masira ang bottleneck. Ang sinaunang Demon City ay sinasabing isang kakilakilabot na lugar kung saan kahit ang mga Immortal Lord ay maaaring hindi makalabas. Bakit pumunta doon si Lady Luoyang? Napabuntong hininga si Ding Hepeng. Hindi, kailangan nating hanapin si Lady Luoyang. Iniligtas niya ang ating buhay at binigyan tayo ng pagkakataon. Kahit anong mangyari, kailangan natin siyang hanapin. Direktang nagsalita si Bayenlong sa oras na ito. Tumingin si Yao Buyan kina Ding Hepeng at Bao Shanguang, at tumango, nagsasabing, oo, magandang pumunta at tingnan. Kung si Lord Luoyang ay buhay pa, o nakulong sa isang lugar, maaari natin siyang iligtas. Ano sa palagay mo, matandang Ding? Papayag na sana si Bao Shanguang, ngunit tumingin siya kay Yang Yiyo, kung tutuusin, si Yang Yiyo ang kanyang Panginoon sa oras na ito. Kung siya gusto niyang pumunta, kailangan niyang tanungin ang opinyon ni Yang Yiyo. Dahil tinawag na ni Yang Yiyo ang 4 na tao, binalak na niyang hanapin si Luoyang, dahil malamang na si Luoyang ang disipulo ng kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xing Chenze. Kung gayon, siya ang magiging junior uncle ni Luoyang, kaya bakit hindi siya pumunta? Kung hindi siya pupunta, hindi ba isang pagkakamali na makilala ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xing Chenzi sa hinaharap? Nang makitang nakatingin si Bao Shanguang, sinabi ni Yang Yiyo, sumasang-ayon din akong hanapin si Luoyang. Miyembro rin ako ng Refining Immortal Alliance, kaya natural na hindi ako tatayo. Ipinahayag niya ang kanyang saloobin, na nagpapasalamat kay Bao Shanguang. Saglit na nag-isip si Ding Hepeng at sinabing, dahil sumang-ayon ang lahat, ayusin natin ang ilang mga tao na pumunta sa Demon City. Bilang karagdagan, sa tingin ko maaari tayong magdala ng mga tao mula sa Demon Peel Hall at sa Firecloud Pavilion. Bakit sila tatawag? Magdudulot ba sila ng gulo para sa atin? Sabi ni Bayenlong habang nakadilat ang mga mata. Mapait na ngumiti si Ding Hepeng, makinig ka muna sa akin. Nakalimutan mo na ba na maraming beses na tayong nilapitan ng mga taga Firecloud Pavilion at Demon Peel Hall para yayain tayong pumunta sa Demon City, pero hindi tayo tumanggi. Dahil gusto nilang pumunta, sabay na tayo, para hindi na sila manatili sa Xiandan City para manggulo pagkaalis natin.
Ang dalawang pamilyang ito ay hindi madaling pakitunguhan. At hindi naman magiging dehado kung marami tayong katulong. Kahit na tayo ay kumpay ng kanyan, kailangan natin ng mga tao na maging kumpay ng kanyan, di ba? Medyo madilim ang mga sinabi ni Ding Hepeng sa huli. Pero sa pandinig ng iba, parang totoo. Mabuti naman. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Sina Bayan Long, Yao Buyan, at Bao Shanguang ay sumang-ayon. Tumingin si Ding Hepeng kay Yang Yiyu at nagtanong, Grandmaster, kumusta ka? Kahit na si Yang Yiyu, ang Grandmaster, ay hindi pa natatanggap ang badge mula sa punong tanggapan, siya ay lubos na nakilala ng apat sa kanila sa Immortal Pill City Refining Immortal Alliance. Kahit nasa antas ng Grandmaster, maaari siyang ituring na pinakamahusay na pinuno dito. Normal lang para kay Ding Hepeng na tanungin ang opinyon ni Yang Yiyu, at hindi nila naisip na may mali. Wala rin akong tutol. Pwede na kayong mag-ayos. Dahil maghahanap tayo ng magliligtas ng mga tao, umalis na tayo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yang Yiyu. Nagdesisyon si Ding Hepeng, okay, makikipag-ugnayan muna ako sa mga tao sa Woyan Pavilion at Demon Peel Hall. Naniniwala akong magiging interesado sila. Pagkatapos nilang sumagot, aalis tayo at papasok mula sa entrance ng Immortal Pill City. Kung gayon ay umalis na tayo, bumalik at maghanda. Pagkatapos ng diskusyon ay naghanda na silang apat para umalis. Naisip ito ni Yang Yiyu at tinawag sila, sandali. Guro. Grandmaster, may iba pa ba? Lumingon ang apat. Ito ang elixir na ginawa ko. Dapat ay kapaki-pakinabang ito sa iyo. Isa para sa bawat isa sa iyo. Sana ay pagbutihin mo ang iyong paglilinang bago ka umalis. Naisip ito ni Yang Yiyu at nagpasya na bigyan ang bawat isa sa apat na tao ng Jinyuan Dalao Pill. Siyempre, hindi niya sasabihin sa kanila na ang tableta ay may kaugnayan sa walang kamatayang Kijun. Tuwang-tuwa ang apat nang makita ang elixir. Lahat sila ay mga taong may mabuting paglilinang. Naturally, alam nila na ito ay isang magandang elixir. Hindi nila tinanong kung ano ang elixir. Nagmamadali silang nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Siyempre, sa proseso, hindi maiwasan ni Ding Hepeng, Bayan Long, at Yao Buyan na mainggit kay Bao Shanguang, dahil si Bao Shanguang ay naging lingkod ni Yang Yiyu, at natural na makakakuha siya ng magandang elixir sa hinaharap. Pagkaraan ng 3 araw, si Ding Hepeng ay nagdala ng balita na ang Woyan Pavilion at Modern Hall ay sumang-ayon na pumasok sa Demon Clan City. Sa loob ng 3 araw na ito, si Ding Hepeng at ang apat na iba pa ay nasira ang kanilang cultivation dahil sa Jinyuan Dalao Pill ni Yang Yiyu, at lahat sila ay tumuntong sa middle grade level mula sa unang antas ng Hanyuan. Kahit na ito ay isang maliit na pagkakaiba, para sa kanilang antas, ito ay talagang isang langit-defying elixir effect. Naging mas magalang sila kay Yang Yiyu. Kinuha din ni Zexang ang Jinyuan Daluodan at naabot ang kaharian ng Hanyuan Daoxian, syempre, ito ang unang baitang. Hindi pa rin lumalabas si Yan Shiksha pagkatapos mag-practice sa pag-iisa. Para naman kay Yang Yiyu mismo, hindi niya ito kinuha, hindi siya nagmamadali sa ngayon. Sa madaling salita, ang lakas ng lahat ay bumuti ng gusto bago umalis. Sa araw din na ito sila naghanda upang pumunta sa Demon Clan City upang hanapin si Luoyang. Kabanata 1956, Pagtatatag ng bagong orden sa immortal na mundo. Ang magandang balita ay bago umalis, ang punong tanggapan ng Refining Immortal Alliance ay nagpadala ng isang tao na pumunta. Sa sandaling nakuha niya ang balita, si Ding Hepeng ay dumating upang tawagan si Yang Yiyan upang sumama sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tao mula sa punong tanggapan ang nagdala kay Yang Yiyan ng isang badge na maaaring magkaroon lamang ng isang 9th grade Alchemy Grandmaster. Sinundan siya ni Yang Yiyan, at gusto rin niyang maghanap ng isang tao mula sa punong tanggapan ng Refining Immortal Alliance upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Si Xing Chenzi ba ang pangalawang nakatatandang kapatid? Ang Panginoon ba ang matanda? Kung makatitiyak siya, magkakaroon siya ng bottom line sa kanyang puso, at ang Refining Immortal Alliance ay magiging kanyang sariling master. Nang dumating siya sa bulwagan ng ika-9 na palapag ng Refining Immortal Alliance, nakita ni Yang Yiyan ang isang pandaigdigang globo. Ay, hindi, matabang lalaki iyon, mas maganda kung tawagin siyang mataba. Pagtingin sa likod, parang sphere. Kamahalan, nandito na si Grandmaster Yang Yiyan. Lumapit si Ding Hepeng para magsalita. Sa pagkakataong ito, lumingon ang matabang lalaki. Ang unang nakita ni Yang Yiyan ay hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Puff, hahaha. Ito ay talagang isang mukha na masyadong nakaistilong. Hindi lang chubby ang katawan, pati mukha niya ngayon parang malaking pakwan. At ang kanyang mga tampok sa mukha ay karaniwang nakalubog sa laman. Ang dahilan kung bakit natawa si Yang ay nakita niya ang cultivation level ng matabang lalaki pagkapasok niya sa hall. Isa lang siyang 2 dayuan, katulad niya. Medyo hindi inaasahan. Hindi ba't ang punong tanggapan ng Refining Immortal Alliance ay nasa 9th heaven?
Para makapasok sa Ninth Heaven, hindi ba kailangan maging Fairy King? Bakit siya matabang daloo? At may baby face siya. Pero sobrang nakakatawa ang itsura niya. Ikaw, anong tinatawa-tawa mo? Nang makitang tumatawa ng malakas si Yang Yiyo, galit na tanong ng matabang lalaki. Para naman kay Ding Hepeng at sa apat pa, hiyang-hiya sila. Bagamat hindi mataas ang antas ng paglilinang ng taong grasa, siya ay isang sugo na ipinadala ng punong tanggapan kung tutuusin. Ang walang pigil na pagtawa ni Yang Yiyo ay medyo hindi nararapat. Pero mahirap sabihin. Si Yang Yiyo ay isang Grandmaster. Bagaman ang hitsura ng taong grasa ay talagang medyo kinailangan pang kumagat ng bala ni Ding Hepeng at nagmamadaling lumabas upang ayusin ang mga bagay-bagay, ipinakilala si Yang Yiyan, Grandmaster, ang iyong master ay si Chi San, ang envoy mula sa headquarters. Pagkatapos nito, ipinakilala niya si Yang Yiyan, Envoy Chi, ito ang alchemy Grandmaster na si Yang Yiyan. Nakinig si Yang Yiyan sa pagpapakilala ni Ding Hepeng at agad niyang naisip ang palayaw ng 3 taong grasa sa kanyang isipan. Anong problema ni Grandmaster? Napakabastos. Malamig na bamantong hininga si Chi San, ngunit hindi masyadong nagsalita. Sa katunayan, alam niya na ang Grandmaster ay talagang kahanga-hanga. Walang maraming alchemy Grandmaster sa buong Lianzhou Xianmeng, kasama ang punong tanggapan. Kaya hindi siya nang ahas na maging masyadong matigas. Sa katunayan, pinag-isipan niya ito bago siya dumating. Dapat maganda ang relasyon niya sa Grandmaster na ito. Ang Grandmaster ay dapat pumunta sa punong tanggapan sa hinaharap. Pangarap ng bawat immortal na makilala ang isang alchemy Grandmaster. Ano ang umaasa sa paglilinang? Ang pag-asa sa kapangyarihan ng langit at lupa na walang kamatayang kakanyahan, umaasa sa mga likas na materyales at kayamanan, ang mga bagay na ito ay maaaring gawing pinakapino na walang kamatayang mga tabletas. Pagkatapos kunin ang mga ito, ang antas ng paglilinang ay tataas ng malaki. Iyon ang hindi may iwasang resulta. Kung mas mataas ang antas ng walang kamatayang tableta, mas maipapakita nito ang paglaki ng paglilinang. At kadalasan ang alchemy master lang ang makakapagpino ng high-level na immortal na tableta. Ang isang mahusay na alchemy master, kung siya ay umalis, ay magiging isang mainit na kalakal sa buong immortal na mundo, at magkakaroon ng maraming tao na nambobola. Kanya. Pagkatapos pag-isipan ito, naramdaman ni Chi San na siya ay walang ingat at hindi dapat magalit. Tsaka hindi pa ba sapat na pinagtawanan ang itsura niya? Ako. Sanay na ako. Tumawa ka lang, hindi mawawala ang isang piraso ng karne, di ba? Well, kailangan ko pa ring makisama sa mahusay na master na ito. Hindi ako magalit, hindi ako magalit. Muling na-hypnotize ni Chi San ang kanyang sarili. Walang pakialam si Yang Yiyo. Tumawa siya at naglakad palapit at sinabing, pasensya na, wala akong ibang ibig sabihin. Kuya, mukha ka kasing kapatid sa bayan ko, kaya hindi ko mapigilan. Haha, wag mo akong sisihin. Habang nagsasalita, naikuyom ni Yang Yiyo ang kanyang mga kamao bilang paghingi ng tawad. Alam din niyang napakabastos ng ganoong okasyon. Hoy! Nagningning ang mga mata ni Chi San nang marinig niya ang sinabi ni Yang Yiyo. Iniisip lang niya kung paano pagaanan ang relasyon, ngunit sinabi ni Yang Yiyo na kamukha niya ang kanyang kapatid. Talaga? Kailan? Idlip ka, eto na ang unan. Kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon ngayon, sana ay nabuhay siya ng walang kabuluhan. Natatawang sabi niya, okay lang, okay lang. Casual na tao ako. Banibiro lang kita kuya. Tinatawag ako ng mataba at pinagtatawanan ang katabaan ko. Haha, sanay na ako kuya, pwede ka namang maging casual, kahit ano ayos lang. Okay, if you don't mind, San Pangzi ang itatawag ko sa'yo. Tumawa si Yang Yiyo. Hindi talaga magalang, dahil sa pangalang ito ay naging komportable at palakaibigan siya. Okay, walang problema, tatawagan na kitang kuya simula ngayon, si Chi San ay umaakyat sa hagdan. Masiglang nagkwentuhan ang dalawa, iniwan si Ding Hepeng at ang 3 pa sa tabi. Natigilan din sila. Anong nangyayari? Mabigat ang atmosphere kanina, at parang mag-aaway sila. Ngayon magkapatid ang tawag nila sa isa't isa. Medyo nataranta ang 4, pero nakakapag-usap pa sila, buti na lang. Si Yang Yiyo at ang pangatlong matabang lalaki ay talagang gustong makipagkaibigan sa isa't isa. Ang pangatlong taba. Gusto ng lalaki na mapalapit kay Yang Yiyo, ang alchemy master, para makagawa siya ng mga table tasks sa hinaharap. Nais ni Yang Yiyo na makipag-ugnayan sa kanyang pangalawang kapatid at sa matandang lalaki mula sa ikatlong matabang lalaki. Kaya hindi katakataka na ang sitwasyong ito na nagpasindak kay Ding Hepeng at sa 4 pa ay nangyari. Matapos ang ilang saglit na pag-uusap ng dalawa, sa wakas ay dumating na rin sila sa punto. Una, binati ng ikatlong matabang lalaki si Yang Yiyo sa pamamagitan ng paggawad sa kanya ng badge ng 9th grade Alchemy Master sa ngalan ng punong tanggapan.
Sa ngayon, opisyal nang naging 9th grade alchemy master si Yang Yio ng Lianzhou Xianmeng. Bagamat isa lamang itong badge na ibinigay ng Immortal Alliance, kung lalabas siya, aaminin ng Immortal World na napakalakas ng Immortal Alliance. Ang siyam na badge ay kulay lila, at bawat badge ay may kumikislap na halo ng immortal na pattern ng tableta, na may siyam na inscription sa isang bilog, na sumisimbolo sa ikasyam na baitang alchemist. Ayon sa tatlong matatabang lalaki, ang siyam na badge na ito ay ginawa ng 9th grade refining Grandmaster ng Immortal Alliance. Ang bawat badge ay isang nangungunang immortal na sandata, at ang siyam na magkakasama ay isang immortal na sandata na walang katapusan na malapit sa pinakamahusay. Ginamit ito para sa pagtatanggol at kayang tiisin ang buong puwersa ng immortal na hari. Napakahusay. Sa inggit ng tatlong matabang lalaki at ni Ding Hepang, inalis ni Yang Yian ang siyam na badge na magkakaugnay. Siyempre, mas simbolo sila ng katayuan. Pagkatapos ng opisyal na negosyo, ang mga pribadong usapin ang pinagtutuunan ng pansin ni Yang Yian. Tinanong niya ang tatlong matabang lalaki, hindi ba't sinabi ng tatlong matabang lalaki na sa 9th heaven, karamihan sa mga tao ay nagsisimula bilang mga immortal. Paano kayo nakapasok at paano kayo nakalabas? Parang casual na nakikipag-chat, tinanong ni Yang Yian ang unang tanong. Hoy, kuya, hindi mo alam ito. Ang 9 heavens ay hindi kasing hiwaga gaya ng iniisip mo. Sa katunayan, maraming mga mababang antas na immortal ang ipinanganak doon, at ang mga tao mula sa labas ng mundo ay maaari ding dalhin. Ako ay pinaalis ng isang tao sa utos. Sa pagkakataong ito, isang immortal na hari ay dapat na dumating, ngunit nagkaroon ng kaguluhan doon sa mga nakaraang taon, kaya sinabi ko ang pangatlo dito. Narinig ni Yang Yio na ito ay katulad ng sinabi ng Diyos at Demon Bird. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, ang ibig mo bang sabihin ay may mga kaaway pa rin ang Refining Immortal Alliance? Nakikipag-away ka ba sa iyong mga kaaway? Sino ba ang walang kaaway sa immortal na mundo? Normal lang pero hindi ko alam ang mga detalye, at huwag mo nang itanong. Handiman lang ako sa headquarters. Dumilat ang pangatlong matabang lalaki at sinabing. Nakikita ni Yang Yio na ayaw sabihin ng pangatlong matabang lalaki, kaya hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos ay bigla niyang tinanong, narinig ko mula kay Lauding na ang punong tanggapan ng Lord of the Refining Immortal Alliance ay bumalik mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng Panginoon? Sobrang hinahangaan ko ang malalaking lalaki na iyon. Ang pangatlong matabang lalaki ay ngumiti at nagsabi, hindi ko alam ang pangalan ng Panginoon, ngunit ito ay totoo. Ang alam ko lang ay ang Panginoon ay isang napakalakas na immortal, at ang Refining Immortal Alliance ay hindi itinatag ng Panginoon. Sa katunayan, ang tatlong disipulo ng Panginoon at ilang pinarangalan na mga inaang magkasamang nagtatag ng Refining Immortal Alliance. Sa nakalipas na 10,000 taon, isang bagay lang ang nagawa ng Refining Immortal Alliance, na labanan ng tatlong dakilang immortal na higanti sa mundo ng engkanto. Ang iba't ibang dahilan ay hindi malinaw, ngunit ang alam ko ay ang mundo ng engkanto na pinamumunuan ng tatlong dakilang immortal ay hegemonya, kaya ang dapat gawin ng ating Refining Immortal Alliance ay ibagsak ang hegemonya ng tatlong dakilang immortal at magtatag ng isang bagong kaayusan sa mundo ng engkanto. Boom! Umuungol ang isip ni Yang Yio pagkatapos makinig. Nang sabihin ng ikatlong matabang lalaki na ang Panginoon ay isang makapangyarihang walang kamatayan, natitiyak niyang iyon ang patay na matanda ng walang pag-aalinlangan. At pinagsama sa sinabi niya mamaya, ganap na tumutugma. Ang matanda ay may kabuuang tatlong alagad. Sila ang panganay na kapatid na si Yun Changsheng, na umakyat sa Fairyland matapos makilala ang kaluluwa ng matanda. Ang pangalawa ay ang pangalawang kapatid na si Xing Chenzi, at ang pangatlo ay ang bunsong kapatid na si Zixia. Dagdag pa rito, sinabi ng taong grasa na ang Immortal Alliance ay itinatag ng tatlong disipulo ng Panginoon at ilang pinarangalan na ina, na naging dahilan upang ito ay maging mas tama. Kabanata 1957 ang misteryosong tatlong matabang lalaki. Lalaki nagkaproblema ang matanda dahil sinaktan siya ng isang malakas na lalaki. Nang mawala ang matanda, tiyak na ilang nakatatandang kapatid at asawa ng master ang lumikha ng Refining Immortal Alliance upang ipaghiganti ang matanda at harapin ang puwersa ng tatlong dakilang immortal. Ngayon ay sigurado na si Yang Yio, at ang kanyang puso ay panatag na. Pagkatapos ay nagtanong pa siya, ngunit sa kasamaang palad ay hindi maipaliwanag ng matino ang mga ito. Nakikita niya na ang katayuan ng taong matabang tao sa Refining Immortal Alliance ay hindi masyadong mababa, ngunit wala siyang sinabi sa ilang pangunahing isyu ng Refining Immortal Alliance. Hindi na nagtanong pa si Yang Yio. Matapos tapusin ang paksa, maghahanda na silang pumunta sa Demon City. Kailan? Nalaman ng pangatlong matabang lalaki na malamang na pumunta si Luoyang sa Demon City, biglang nagbago ang mukha niya at tumayo siya para bumalik. Nang makita ang eksenang ito, muling natigilan si Yang Yio.
Nang makita ang kinakabahang hitsura ng matabang lalaki, tila may pakialam siya sa sitwasyon ni Luo Yang. Bago umalis, sinabi ng ikatlong matabang lalaki kay Yang Yiyo, "Kuya, mag-ingat ka. Babalik ako para humingi ng tulong. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa Demon Clan City. Napakadelikado ng lugar na iyon. Magre-report ako sa punong tanggapan at magpapadala ng mga eksperto para tulungan ka. Huwag kang mag-alala, miyembro din ako ng Lianzhou Xianmen. Si Luo Yang ang aking immediate superior. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya." Seryosong sabi ni Yang Yiyo. Ngayon na ito ay binibilang na tulad nito, si Luo Yang ay ang disipulo ng pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki, at siya, bilang tiyuhin, ay dapat na hanapin siya. Sa ganitong paraan, makabubuting makilala ang pangalawang nakatatandang kapatid sa ikasyam na langit sa hinaharap. Salamat, pasasalamat ng matabang lalaki. Ano ang pinasasalamatan mo? Di ba sabi mo isa ka lang sari-saring disipulo ng Lianzhou Xianmen? Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Kalimutan mo na, sasabihin ko sa'yo mag-isa. Ang taong grasa ay misteryosong lumapit kay Yang Yiyo at bumulong, "Sa totoo lang, isa akong disipulo ng isang pinarangalan na ina ng Lianzhou Xianmen. Hehe, pupunta si Kuya Yang sa punong tanggapan sa hinaharap. Paprotektahan kita." Fair na. Habang pinapanood ang pangatlong taong grasa na umalis, si Yang Yiyo ay nasa ulirat. Hindi ko alam kung totoo o hindi ang sinabi ng taong grasa, ngunit kung totoo nga, ang taong grasa ay alagad ng isa sa mga asawa ng kanyang amo, at kapareho niya ang henerasyon. Nakakatuwang isipin, medyo misteryoso. Inaasahan ko rin na makatagpo ang taong grasa balang araw. Baka totoo yung sinabi niya. Hindi ko alam kung ilang asawa ng amo ang namatay na matanda sa mundo ng engkanto. Bulong ni Yang Yiyo sa kanyang sarili sa kawalan ng ulirat. Anong asawa ng amo ang ibig mong sabihin, Master? Lumapit si Bao Shanguang. Wala, maghanda na tayo sa pag-alis. Kapag mas maaga tayong pumasok sa Demon Clan City, mas magkakaroon ng pag-asa si Luo Yang. Iniwasan ni Yang Yiyo ang tanong. Sa ngayon, ayaw niyang ipahayag ang pagkakakilanlan ng disipulo ni Yun Changxi. Ang pasukan ng Xiandan City sa Demon Clan City ay nasa paanan ng bundok 1,000 milya sa timog silangan ng Xiandan City. Si Ding Hepeng at ang mga tao mula sa Woyan Pavilion at Demon Peel Hall ay gustong magkita sa paanan ng bundok at sabay na pumasok. Sa pagkakataong ito, si Yang Yiyan ay sinamahan ni Zexang at ang God and Demon Bird, at si Ding Hepeng at ang iba pang apat ay sinamahan ng Golden Turtle Immortal at 10 daloo na mga gwardya sa itaas na grado. Pagkatapos nilang apat na inumin ang Golden Yuan Daloo Immortal Pill ni Yang Yiyan, ang kanilang cultivation realms ay umabot na lahat sa realm ng middle grade Han Yuan Daoxian. Nakapasok din si Zexang sa kaharian ng Han Yuan sa unang baitang, ngunit siya ay isang demonyong diwata, at ang kanyang tunay na lakas ay hindi mas malala kaysa kay Ding Hepeng at sa iba pang apat. Tanging si Yang Yiyan lang ang nasa tuktok ng Daloo Grade Perfection, ngunit isa na siyang 9th Grade Alchemy Grandmaster na kinikilala ng headquarters ng Refining Immortal Alliance, at ang kanyang status ang pinakamataas sa grupo. Kaya nakinig si Ding Hepeng at ang apat pa sa utos ni Yang Yiyan. Ngunit alam ni Yang Yiyan na mayroong dalawang puwersa, ang Fire Cloud Pavilion at ang Demon Peel Hall, at hindi siya handang magpakitang gilas, at ibinigay pa rin ang command ng team kay Ding Hepeng. Matatanggap lang ito ni Ding Hepeng, at nakipag-usap na siya sa Fire Cloud Pavilion at Demon Peel Hall, kaya maginhawa para sa kanya na gumawa ng mga bagay. Pagdating sa paanan ng bundok, nakita niya ang dalawang grupo ng mga tao na may malinaw na mga bandila na naghihintay mula sa malayo. Ngumiti si Ding Hepeng at sinabi kay Yang Yiyo, "Sinabi ko na ang mga taong ito ay darating. Ngayon ay tila hindi lamang sila darating, ngunit sila ay sobrang aktibo, haha." "Sino sila?" tanong ni Yang Yiyo habang naglalakad. Kung tutuusin, may nakita na siyang kakilala mula sa malayo, o babaeng nakapula. Ito ang babaeng nakita niya sa lupain ng Ghost Mother Demon Tree noong taong iyon, si Jing Ken. Alam lang ni Yang Yiyo na si Jing Ken ay mula sa Woyan Pavilion, isa sa mga pangunahing puwersa sa Xiandan City, at naabot na niya ang Great Perfection ng Daloo. Nakasuot pa rin siya ng pulang damit at may belo sa mukha, at sinundan ng dalawang matandang babae, isang itim at isang puti. Itinuro ni Ding Hepeng ang kanyang mga mata at sinabing, ang babaeng nakapula ay mula sa Woyan Pavilion. Ang matandang lalaki sa tabi niya ay ang Pavilion Master ng Woyan Pavilion. Siya ay isang napakalihim na tao. Ilang beses ko na siyang nakita at nakausap. Ang kanyang pangalan ay Fang Jingtian. Nag-practice siya ng isang tiyak na paraan ng pagpigil sa kanyang hininga. Hindi ko masasabi kung ano ang kanyang kalto, ngunit iyon ang antas ng kanyang kalto. Ang antas ng cultivation ni Jingtian ay dapat na pumasok sa kaharian ng middle grade mixed primordial Daoist Immortals 1,000 taon na ang nakakaraan. Siya ay isang tao na hindi maaaring maliitin. Ang kabilang partido, nakasuot ng puting damit na may itim na araw sa kwelyo, ay ang kapangyarihan ng Demon Peel Hall.
Ang namumuno ay ang Hallmaster na si Xing Yuanming, na nag-cultivate hanggang sa rurok ng First Grade Mixed Primordial Realm. Ang dalawang matanda sa bulwagan sa tabi niya ay parehong nasa First Grade Mixed Primordial Realm. Ang Demon Peel Hall ay nagsasanay ng mga panlabas na elixir at pag-atake gamit ang mga elixir. Napakasama nito. Kailangan pa rin tayong maging mas maingat pagdating ng panahon. Sandaling ipinakilala ni Ding Hepeng si Yang Yiyo. Tumango si Yang Yiyo nang hindi naiintindihan. Ngayon ay tila isa lamang ang Hanyuan Daoist Master sa Woyan Pavilion side, si Fang Jingtian, ngunit siya ay isang tao na ang antas ng paglilinang ay hindi alam. Ayon kay Ding Hepeng, usap-usapan na si Fang Jingtian ay nasa middle grade Hanyuan Daoist realm 1,000 taon na ang nakalilipas. Walang nakakaalam kung siya ay nasa middle grade Hanyuan ngayon o kung siya ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa mas mataas na grado. Kaya ang Woyan Pavilion ang pinakadelikadong party. Kasama si Jing Ken at dalawang matandang babae, kasama ang 10 mga alagad na nasa mataas na antas ng daloo, ang bilang ng mga tao sa Woyan Pavilion ay 14. Ang Demon Peel Hall ay pinamumunuan ng Hallmaster Xing Yuanming at dalawang Hall Elder, na lahat ay first grade Hanyuan Daoxian. Sa likod nila ay 10 daloo subordinate, 7 upper grade daloo, at 3 daloo dayuan. Ang mga Panginoon ay tila mas mahina sa mga tuntunin ng paglilinang, ngunit mayroong 3 daloo dayuan sa 10 nasasakupan. Bilang karagdagan, sinabi ni Ding Hepeng na ang Demon Peel Hall ay nagtatanim ng mga panlabas na elixir, na kakaiba. Naranasan niya ito sa mga kamay ni Dong Yan. Talagang kakaiba ito, kaya kailangan mo pa ring mag-ingat. Ang grupo ng mga sinalakay ng Demon Peel Hall ang 13 tao. Ang huling party ay sila. Ito ang party na may pinakamaraming masters. Maliban kay Ding Hepeng, silang 4 ay nakapasok sa middle grade Hanyuan realm dahil sa kanyang Jinyuan Daloo Siandan cultivation, at mayroon ding Zexang. Ito ay katumbas ng 5 middle grade Hanyuan Daoxian Masters. Ang natitira ay ang kanyang sarili at ang Golden Turtle Immortal na may 10 mas mataas na grade na gwardya ng daloo, na siyang pinakamakapangyarihan sa 3 puwersa. Dahil dito, buo ang tiwala ni Yang Yiyan sa paglalakbay na ito. Muling nagkita ang 3 partido. Lahat, huli na si Ding, patawarin mo ako. Si Ding Hepeng ang pinuno ng pangkat, at pumunta siya upang batiin sina Fang Jingtian at Xing Yuanming gamit ang isang kamao. Master Ding, hindi na kailangang maging magalang. Kara-rating lang namin, nakangiting nagsalita si Fang Jingtian ng Woyan Pavilion, mukhang madaling lapitan. Gayunpaman, sa mga mata ni Yang Yiyan, ang mga taong ito ay nakangiting tigre, nag-iimbak at nagpapaplano, ngunit dapat tayong maging mas maingat. Humph, napaka-calculate ni Master Ding. Ang 4 na master ng iyong Lianzhao Xianmeng ay umabant na sa middle grade Hanyuan realm. Mukhang wala tayong gagawin sa biyaheng ito. Si Xing Yuanming, ang master ng Demon Peel Hall, ay pinaikit ang kanyang mga mata at tinitigan si Ding Hepeng at ang iba pa, nag-scan at nagsasalita, ngunit hindi siya nag-atubiling sabihin ang antas ng cultivation ni Ding Hepeng at ng iba pang 4. Lahat ay nagsasanay sa Xiandan City, at lahat ay magkakilala. Sa sandaling ito, nang makitang si Ding Hepeng at ang iba pang 4 ay nakalusot na sa middle grade na Hanyuan realm, si Xing Yuanming ay nagulat at pinagtawanan. Hahaha, nagbibiro si Palace Master Xing. Maswerte lang tayo. Ang layunin ng paglalakbay na ito ay ang makapasok sa Demon Clan City. Dapat tayong magkaisa at huwag masyadong mag-isip ng ibang bagay, kung hindi, malaking kawalan tayo. Mabuting tao din si Ding Hepeng. Tumawa siya at walang pakialam na nagsalita. Ang mga salitang ito ay mapagpakumbaba, mapagmataas at babala. Okay, dahil nandito na lahat, pasok na tayo. Sabi ni Fang Jingtian. Magaling iyan. Tumango si Ding Hepeng. Kung papasok sila ng mas maaga, maaari nilang mahanap si Lord Luoyang sa ilang sandali. Kung buhay pa siya, makakatakas sila. Sa madaling salita, ang layunin nila ay humanap ng taong magliligtas sa mga tao. Para sa layunin ng mga tao mula sa Woyan Pavilion at Demon Peel Hall, maaaring hulaan ito ni Ding Hepeng, ngunit wala siyang sinabi. Nagtipon ang lahat para sa kanilang sariling interes. Let's go, mahinang ngumuso si Xing Yuanming at nanguna sa paglalakad patungo sa paanan ng bundok. 100 metro pa rin ang layo ng lahat sa bundok. Ayon kay Ding Hepeng, mayroong isang kuwebo sa paanan ng bundok na ito, na siyang pasukan sa Demon Clan City, ngunit ito ay napakasama at kakaunti ang naglalakas loob na pumasok. Habang naglalakad ang grupo patungo sa bundok, naramdaman ni Yang Yiyan na may nakatingin sa kanya. Nang tumingala siya, nakita niya si Jing Ken, na nakasuot ng pulang damit at belo, na nakatitig sa kanya. Na-curious si Yang Yiyan sa babaeng ito na may belo na pula. Kabanata 1958, Isang mundo ng baliktad na Yin at Yang. Grandmaster, okay ka lang ba? Lumapit si Ding Hepeng at nagtanong. Hindi, anong nangyayari dito?
Si Yang Yiyu ay nakatingin pa rin sa paligid habang nagsasalita, na parabang hindi ito isang magic city, ngunit isang malaking mundo. Sa pangkalahatan, mayroon pa ring ilang liwanag, ngunit kaunti lamang, at posible lamang na makakita ng hindi malinaw na estado, tulad ng epekto ng pag-on ng lampara sa dilim. Ito, madilim, at walang nakakaalam kung saan nanggaling ang halo. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, mas naging malungkot ang mga tao. Sinabi ni Ding Hepeng, nakarating na kami sa Demon City. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon namin dito. Natutunan namin ang tungkol sa sitwasyon dito mula sa mga Class Eco, at hindi namin alam kung ano talaga ang hitsura nito. Ngayon ay maaari na lamang tayong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ayon sa mga tala sa mga Class Eco, ang Demon City na ito ay direktang binaligtad at inilibing ng mga sinaunang immortal. Kaya lahat ng mga eksenang nakikita natin ngayon ay nakabaligtad, at ang lupa sa ilalim ng ating mga paa ay dapat na malalim sa lupa. Ayon sa alamat, mayroong 10-10 milyong demonyong monghe na naninirahan sa Demon City, na lahat ay pinigilan at inilibing ng magkasama. Ayon sa mga tala sa mga sinaunang aklat, kung mayroon pang nabubuhay na mga demonyo dito, dapat silang mga sinaunang kaluluwa ng demonyo. Siyempre, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng mga sinaunang kaluluwa ng demonyo, maaaring may mga nilalang na inilibing ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mundo, at ito ay dapat na puno ng mga panganib. Mag-ingat tayo. Tumanggo si Yang Yiyu para ipakita na naiintindihan niya. Sa oras na ito, ang lugar kung saan sila ay mukhang isang baligtad na parisukat. Medyo malabo sa di kalayuan, pero nakikilala pa rin. Ang paglalakad palabas ng plaza ay ang kalye. Sa oras na ito, isang dagandong ang nagmula sa kabilang panig. Boom! Pagkatapos ay may sumigaw, may harang dito at tayo ay nakulong sa loob. Kailan? Tunog ng boses, naalala ng lahat ang isang tanong. Tila madaling makapasok, ngunit mahirap lumabas, at walang paraan pabalik. Tinanong ni Yang Yiyu si Ding Hepeng, matandang Ding, paano tayo makakalabas? Wala nang daan pabalik sa ating mga ulo. Napahiya saglit si Ding Hepeng, nakalimutan ko talaga ang tungkol dito, pero hindi mahalaga. Maraming pasukan sa Demon City. Nabalitaan na ang mga puwersa sa labas ng Xiandan City ay maaaring pumasok at lumabas sa ilang mga oras, kaya dapat mayroong iba pang mga paraan upang makalabas. Mahahanap natin sila pagdating ng oras. Okay, punta tayo at tingnan natin kung ano ang nangyayari. Doon, pagkatapos ay dinala ni Yang Yiyu sina Zexang at Ding Hepeng sa kinaroroonan ng iba. Nang tumingin sila, nakita nila na ang lahat ay talagang nakulong sa 100 metrong radius, at walang hindi nakikitang hadlang sa paligid. Anong nangyayari? Master Ding, alam mo ba? Tanong ni Xing Yuanming. Ito. Parang yin at yang barrier, bago pa makapagsalita si Ding Hepeng, direktang sinagot ni Bao Shanguang ang tanong ni Xing Yuanming. Master Bao, mayroon ka bang paraan para masira ito? Nagsalita din si Fang Jingtian. Si Bao Shanguang ang tanging formation master sa mga taong ito, at lahat ay nakatingin sa kanya sa oras na ito. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Bao Shanguang, ngunit si Bao Shanguang ay ngumiti ng alanganin at sinabing, ahem, sa totoo lang, nakikita ko lang na ito ay isang hadlang ng yin-yang, na hindi maaaring basagin, at ito ay isang sinaunang hadlang. Sa palagay ko lahat tayo ay pinagsama-sama ay hindi ito masisira. Nang marinig ng lahat na sinabi ito ni Bao Shanguang, inilibot nila ang kanilang mga mata. Ano ang masasabi mo sa hindi mo masira? Para kay Bao Shanguang, talagang mahirap para sa kanya na basagin ang harang dito. Kailangan mong malaman na ito ang sinaunang lungsod ng demonyo. Noong sinaunang panahon, dahil ang mga sinaunang immortal ay direktang binaliktad ang demonyong lungsod na ito at inilibing ito ay napakatalino na. Kung madali mong malulutas ang angka ng demonyo, ay solve mo lang ito ng direkta, bakit kailangan mong gumastos ng labis na pagsisikap upang ibalik ang buong lungsod? Hindi ba sayang ang effort nito? Ang dahilan ng paggawa nito ay maaari lamang mga hulugan na ang demonyong lungsod na ito ay hindi simple, o may mga demonyo sa lungsod ng demonyo na mahirap harapin ng mga sinaunang immortal, o hindi sila makapasok upang labanan. Kaya't binaliktad na lamang nila ang buong lungsod ng demonyo upang ibaon ang selyo, at nagtayo ng isa pang walang kamatayang lungsod dito upang sugpuin ito. Ito ay sapat na upang ipakita na ang demonyong lungsod na ito ay pambihira. Isipin mo na lang, kung gusto mong ilibing ang isang demonyong lungsod, gaano kalakas ang mga paraan para magawa ito. Kaya mahirap para kay Bao Shanguang na basagin ito. Sapat na para malaman niya kung anong uri ng yin at yang barrier ito. Naisip ni Yang Yian ang mga ito at naunawaan niya si Bao Shanguang. Ngunit hindi naintindihan ng ilang tao, tulad ni Xing Yuanming na halos kutsain si Bao Shanguang. Si Bao Shanguang ay galit na galit at nakipag-away kay Xing Yuanming. Si Ding Hepeng ang pinuno ng insidenteng ito. Ngayon ang sitwasyon ay hindi malinaw.
Sa mahigpit na pagsasalita, hindi talaga sila pumasok sa lungsod ng demonyo, ngunit nagsimula silang mag-away. Hindi ito maganda. Tiniis niya ang kanyang galit at pinigilan sila. Pangil. Si Jingtia ng Wuyan Pavilion ay nanunood ng palabas sa gilid, at hindi niya maiwasang matawa sa refine ng Immortal Alliance. Bilang master ng Bao Shuangwang, alam niyang Yian na hindi siya makakalaban. Bagamat kinukutya siya ni Xing Yuanming, hindi siya nang ahas na labanan siya. Pagkatapos ng lahat, ang Immortal Refine ng Alliance ay makapangyarihan. Ngunit hindi hinayaan niyang Yian na magdusa ang kanyang nakababatang kapatid. Siya. Pinakawala ng God at Demon Bird mula sa espasyo ng Chen Kunpot nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon at sinabing, "Uwak, tingnan mo kung ano ang nangyayari dito." Inangkin ng Diyos at Demon Bird na siya ang pinakamahusay sa Three Realms. Hindi ito pinaniwalaan ni Yang Yian noon, ngunit pagkatapos nitong iligtas siya ng isang patak ng sarili nitong asensya at dugo, at ginawa siyang tumalon sa ilang antas sa lakas at paglilinang, naniwala si Yang Yian. Dahil ito ang pinakamahusay sa tatlong kaharian, dapat itong may kaalaman at dapat may masabi sa iyo. Hanggat malulutas ng Diyos at Demon Bird ang problemang ito, malulutas nito ang kahihiyan ni Bao Shuangwang at sasampalin siya sa mukha. Wow, paano ka, isang mahina, tumakbo sa isang reversal space ng yin-yang. Ang Diyos at Demon Bird ay sumigaw nang lumabas ito, at syempre nakikipag-usap ito kay Yang Yian sa pamamagitan ng voice transmission. Sa katunayan, kapag may mga tagalabas, ang Diyos at Demon Bird ay palaging napakababa, hindi nagsasalita sa harap ng mga tagalabas, at nakikipag-usap kay Yang Yian sa pamamagitan ng voice transmission. Magsalita ka ng maayos, ano ang yin-yang reversal space? Sinabi ko na sa iyo noon na pupunta tayo sa isang Demon City na binaliktad at tinataka ng isang sinaunang immortal, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, ang selyo at daanan ng Demon City ay lumuwag. Ayon kay Lauding, maaari tayong direktang makapasok sa Demon City. Ngunit, pumunta kami dito pagkatapos masipsip sa Space Channel, pero nakulong kami sa bilog na 100 metro. Sinabi ni Bao Shuangwang na mayroong yin-yang barrier dito, at wala siyang magagawa. Ngayon tinatanong kita, mayroon bang paraan para makaalis tayo sa harang na ito, o makapasok sa totoong Demon City? Natapos ni Yang Yiyo ang pakikipag-usap sa Diyos at Demon Bird sa isang hininga, naghihintay ng sagot nito. Mahina kang manok, gusto mo lang manggulo. Madaling makaalis dito, pero sinasabi ko sa iyo, ang paglabas ay katumbas ng pagpasok. Ang lugar na papasukan mo ay dapat ang Demon City na binanggit mo. Napakabigat ng demon energy sa loob, at ang mga immortal sa loob ay mapipigilan ng demon energy. Mahirap sabihin kung ano ang iiral pagkapasok. Sigurado ka bang gusto mong pumasok? Tanong ng Diyos at demonyong ibon. Sinabi ni Yang Yiyo, dahil narito tayo, mayroon ba tayong pagpipilian? Sabihin mo lang sa akin kung paano makaalis sa hadlang na ito sa yin-yang. Kung tungkol sa sitwasyon sa loob, handa ako. Pagkatapos sampi ng mahina, sinabi ng ibon sa isang voice transmission, ito ang yin-yang reversed space. Lahat ng nakikita mo ay nakabaligtad. Ito ay magiging normal pagkatapos makapasok, ngunit ito ay katumbas ng pagpasok sa yin side. Pwede bang umabot ka na lang sa punto? Pinutol ni Yang Yiyo ang ibon. Maaari kang mamatay kung gusto mo. Sa pagkakataong ito, wala akong pakialam kung mabubuhay ka man o mamatay. Makinig, ang pasukan ay nasa parisukat sa itaas ng iyong ulo. Maingat na damahin ang lugar kung saan nagtatagpo ang yin-yang. Ito ay ang labasan at ang pasukan sa Demon City. Matapos sabihin iyon ng ibon, pumikit ito at tumingkayad sa balikat ni Yang Yiyo at nagsimulang matulog. Ayaw na nitong magsalita pa kay Yang. Nakuha ni Yang Yiyo ang sagot na gusto niya at masaya siya. Hindi niya inaasahan ang resultang ito. Totoo na mayroong isang baligtad na parisukat sa itaas ng ulo, at ang lahat ng mga gusali ay mukhang baligtad, ngunit pagkatapos itong maingat na maramdaman, mayroon talagang isang yin-yang na hininga na nagmumula sa baligtad na parisukat sa itaas ng ulo, bagaman ito ay mahina ngunit umiiral. Agad na nagpadala ng mensahe si Yang Yian kay Bao Shuangwang tungkol sa bagay na ito. Anyway, si Bao Shuangwang ang nasample sa mukha, at ayaw niyang maging limelight pansamantala. Si Bao Shuangwang, na nakikipag-away kay Xing Yuanming hanggang sa mamula ang kanyang mukha at maging makapal ang kanyang leeg, ay biglang narinig ang mensahe ni Yang Yian. Nang sumunod na sandali, nabigla ang buong katawan niya at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Xing Yuanming at sumigaw, "Xing, makinig ka sa akin, hahanap ako ng paraan palabas sa loob ng 1 minuto. Naniniwala ka ba? Naglakas loob ka bang tumaya sa akin?" Kabanata 1959 na regalo sa pagbabalik. Halos matawa si Yang Yian nang marinig niyang nagsasalita si Bao Shuangwang. Hindi niya inaasahan na sinungaling si Bao Shuangwang. Kung papayag si Xing Yuanming, tiyak na magdudugo siya. Maghintay at tingnan lamang.
Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Zexang sa mahinang boses, alam mo ba kung paano lumabas? Haha, matalino ka, pero wag na muna nating pag-usapan, hayaan mong sampilan ni Laobao si Xing Yuanming, haha, pilyong tumawa si Yang. Sa kabilang panig, biglang iminungkahi ni Bao Shuangguang na humanap ng exit sa loob ng 1 minuto, at tumaya, na nagpatigil kay Xing Yuanming, na nanunuya sa kanya. Dati, namumula siya at makakapal ang leeg, wala raw masira, at wala siyang sinabi sa labasan. Sa isang kisap mata, sinabi niyang makakahanap na siya ng labasan. Niloloko mo ba ako? Bagamat ganoon ang iniisip niya sa kanyang puso, nagalit si Xing Yuanming sa ekspresyon ni Bao Shuangguang na, kung hindi ka maglakas loob, aminin mo ang iyong kaduwagan. Ha, hindi ako naniniwala na kaya mo, sabihin mo sa akin kung ano ang tataya at tatanggapin ko. Sabi ni Xing Yuanming na may malamig na nguso. Ngumisi si Bao Shuangguang, simple lang, tumaya lang ng 5,000 immortal na bato. Middle grade. Idinagdag ni Bao Shuangguang sa mahabang boses, naglakas loob ka bang tumaya? Ang 5,000 middle grade na immortal na bato ay hindi malaking bagay kahit para sa kanila, ang mga masters ng Hanyuan level. Kahit na si Xing Yuanming ang master ng Demon Peel Hall, hindi ito maliit na halaga. Si Xing Yuanming ay medyo napahiya sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan. 5,000 middle grade na immortal na bato, kahit na siya ang master ng Demon Peel Hall, masakit. Ngunit hindi siya naniniwala na mahahanap ni Bao Shuangguang ang labasan sa loob ng 1 minuto. Nag-aalalang sinabi ni Yao Buyan at Bayan Long, matandang Bao, baliw ka, hindi ka makakapusta. Nakita ni Xing Yuanming na parang medyo nagalit si Bao Shuangguang, kaya tumaya tayo. Hindi siya naniniwala sa kasamaan, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pusta tayo, ang Pavilion Master Fang at Master Ding ay magiging mga saksi, hindi ako naniniwala na mahahanap mo ang labasan sa 1 minuto o higit pa. Ikan-away ni Xing Yuanming ang kanyang kamay at isang storage ring ang lumipad kay Ding Hepeng. Hehe, pastahan tayo. Ngumiti si Bao Shuangguang at lumipad ang isang storage ring kay Fang Jingtian. Ang 5,000 middle grade na immortal na bato ay tama lang, hindi hihigit o mas kaunti. Tinapos ni Fang Jingtian ang inspection. Wala rin akong problema. Sabi ni Ding Hepeng, pero sa mga sandaling ito, umawang ang bibig niya at gusto niyang tumawa pero pinigilan niya ito dahil nakuha niya ang mensahe mula kay Yang Yio. Para naman kina Bayan Long at Yao Buyan, hindi nila alam kung bakit, at hindi sinabi ni Yang Yio sa kanila, kung hindi ay hindi gagana ang dula. Sa sandaling ito, tumawa si Yang Yio. Tumawa si Bao Shuangguang. Pinipigilan din ni Ding Hepeng ang pagtawa sa kanyang puso. Masaya siyang makitang nangyari ito. Si Xing Yuanming ay isang mapagmataas at nangingibabaw na tao, at ang panunuya kay Bao Shuangguang ay katumbas ng panunuya sa Refining Immortal Alliance, at higit pa rito, panunuya kay Yang Yio. Ngayon ay mabuti na. Direktang nakita ni Yang Yio ang labasan at hinayaan ni Bao Shuangguang na sampilan si Xing Yuanming sa mukha. Magsisimula na ang countdown. Sabay na nagsalita sina Ding Hepeng at Fang Jingtian bilang mga saksi. Hehe, panoorin mo akong malaman ito. Ngumiti si Bao Shuangguang at direktang tumalon, pumailang lang, at sinampal ang posisyon ng Yin at Yang airflow na itinuro ni Yang Yio. Boom! Sa sumunod na sandali, sa Dagandong, lumitaw ang isang vortex portal kung saan siya sinampal ni Bao Shuangguang. Nahanap namin. Doon ang portal. Ito ang puwang kung saan nakabaliktad ang Yin at Yang. Kaya ang baligtad na parisukat sa itaas ng ating mga ulo, o ang pasukan sa Demon City na ito, ay nasa intersection ng Yin at Yang sa itaas ng ating mga ulo. Labis na ipinagmamalaki ni Bao Shuangguang at direktang sinabi ito pagkatapos ng voice transmission ni Yang Yin. Nagkaroon ng kahulugan sa lahat. Wala pang 1 minuto at 2 paghinga bago mahanap ang labasan. Imposible ito. Hindi ako naniniwalang ito ang labasan, natigilan si Xing Yuanming at mukhang hindi makapaniwala. Sa katunayan, alam niya sa kanyang puso na natalo na siya. Ang vortex na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo ay dapat na ang labasan, dahil walang ibang abnormalidad dito, at hindi lamang nila nasuri ang tuktok ng kanilang mga ulo. Hindi ko maisip kung paano ito natagpuan ni Bao Shuangguang. Pero, hindi niya inamin. Magpadala ka ng isang tao para tingnan at malalaman mo. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Ding Hepeng at tumanggo sa isang gwardya. Sa susunod na sandali, tumalon ang gwardya hanggang 100 metro ang layo, pumasok sa portal ng vortex at nawala. Pagkatapos ay pinapasok ni Fang Jingtian at Xing Yuanming ang 2 na lalaki. Pagkatapos ang lahat ay nakakita ng kakaibang eksena. Ang 3 na ipinadala ng 3 puwersa ay pumasok sa vortex portal at lumitaw sa parisukat sa itaas ng ulo ng lahat sa susunod na sandali. Nakatayo pa rin sila ng patiwarik, ngunit hindi sila bumagsak. Biglang parang may sinasabi silang 3, pero walang nakakarinig, at parang hindi nila makita ang side kung nasaan ang lahat. Sa sandaling ito, sa wakas ay malinaw na.
Hinahanap ni Bao Shanguang ang exit, na siya rin ang yin-yang reversal space na binanggit niya. Ito ay isang baligtad na espasyo. Nakikita ng lahat ang baligtad na parisukat at mga gusali, ngunit hindi dapat makita ng mga tao sa loob ang mga ito. Xing Yuanming, natalo ka. Nakangiting sabi ni Bao Shanguang. Si Bao Shanguang ang nanalo sa taya. Ibinigay ni Fang Jingtian ang 5,000 medium grade na immortal na bato kay Bao Shanguang gaya ng napagkasunduan ng maaga. Anyway, it was not his immortal stones, kaya hindi siya naawa. Salamat, tatanggapin ko ang walang kamatayang bato, tuwang-tuwa si Bao Shanguang. Ikaw, tara na. Sa wakas ay umalis si Xing Yuanming na may malungkot na mukha at pumasok sa puyo ng tubig sa itaas ng kanyang ulo. Alam niyang niloko siya ni Bao Shanguang, ngunit wala siyang masabi. Galit na galit siya. Pinangunahan din ni Fang Jingtian ang mga tao sa puyo ng tubig. Ang lahat ng naiwan sa bukid ay itinuring niyang sariling mga tao. Pagkaalis ni Fang Jingtian at ng mga tao mula sa Woyan Pavilion, lumapit si Bao Shanguang kay Yang Yiyu at nakangiting sinabi, "Salamat, Master, sa pagligtas sa aking mukha." Ito ang 5,000 middle grade na immortal na bato ni Xing Yuanming, kasama ang aking 5,000, kabuuang 10,000 middle grade na immortal na mga bato, mangyaring tanggapin ito, Master. Natigilan si Yang Yiyu nang makita niya ang storage ring na ibinigay ni Bao Shanguang, at sinabing, "Ito ay sa iyo. Ano ang sasabihin mo sa akin? Kung hindi dahil sa pagliligtas ng Master, tatawanan na ako ni Xing Yuanming at ng iba pa." Itinuro ng Master ang labasan, na nagpalabas ng galit ko. Nakita kong naging berde ang mukha ni Xing Yuanming ngayon, napaka-refresh nito. Haha, kredito lahat ng Master para manalo sa 5,000 Pinoy ni Xing Yuanming. Ang mga walang kamatayang Pinoy na batong ito ni Xing Yuanming. Ang Panginoon, mangyaring tanggapin sila, Panginoon. Si Bao Shanguang ay same time na nagsalita at determinadong ibinigay ang storage ring. Ngayon ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Yang Yiyu. Bilang isang master, hindi estilo ni Yang na tumanggap ng mga benepisyo mula sa kanyang mga nasasakupan. Pero hindi niya dapat tanggapin. Ito ang puso ni Bao Shanguang. Sa dilema, sinabi ni Ding Hepeng, "Grandmaster, mangyaring tanggapin ito." Ito ang intensyon ni Lao Bao. "Oo, Grandmaster, mangyaring tanggapin ito." Nakakahiyang sabihin na salamat sa regalo ng Grandmaster na elixir, lahat tayo ay nakalusot sa middle grade Hanyuan realm. Wala tayong dapat ipagmalaki. Ito ang 3 anteng-anteng na ginawa ko, isa para sa pagtakas, isa para sa depensa, at isa para sa pag-atake. Sana ay hindi ka mag-isip. Lumapit si Yao Buyan at iniabot ang 3 anteng-anteng. Oo, kung hindi dahil sa elixir ng Grandmaster, hindi natin alam kung kailan tayo makakalusot. Ako, si Old Bayan, ay walang magandang bagay. Ibigay ang Puppet Warrior na ito kay Grandmaster. Kakayanin nito ang pag-atake ng Great Perfection ng Hanyuan Daoxian hanggang sa pinakamaraming lawak. Sana ay gawin ito ng Grandmaster. Habang nagsasalita, winagiwi ni Bayanlong ang kanyang kamay at tumabi sa kanya ang isang puppet na lalaki na kasing laki ng normal na tao na may maskara at itim na baluti. Pinag-aralan din ni Yang Yiyu ang paraan ng mga puppet sa mundo ng paglilinang. Bagamat hindi siya bihasa, nakikita niyang bagay na bagay ang puppet na tao ni Bayanlong. Nang marinig niyang sinabi niya na kaya niyang makatiis ng suntok mula sa isang mahusay na perpektong Hanyuan Daoist, lalo pang naantig si Ding Hepeng. Sa oras na ito, medyo nahihiya si Ding Hepeng. Binigyan siya ni Bao Shanguang ng mga immortal na bato, at siya ay isang tagasunod ni Yang Yiyu, kaya hindi ito mahalaga. Si Bayanlong ay isang puppeteer, kaya nararapat na magbigay siya ng isang puppet. Si Yao Buyan ay isang master ng anteng-anteng, kaya makatwiran para sa kanya na magbigay ng isang anteng-anteng. Ito ang ibinalik na regalo ng lahat sa regalo ni Yang Yiyu na elixir, at dapat nga. Ngunit ano ang tungkol sa kanya? Isa siyang alchemist. Gayunpaman, si Yang Yiyu ay isang mas mataas na antas ng 9th grade alchemy grandmaster. Hindi sapat ang elixir ni Ding Hepeng. Ngunit binigyan siya ni Yang Yiyu ng isang elixir, na direktang nagpahintulot sa kanya na makalusot sa middle grade Hanyuan. Ito ay isang pabor. Ngayon na ang ibang mga tao ay maaaring magkaroon ng mga regalo sa pagbabalik, hindi nararapat kung wala siya nito. Ngunit ano ang ibibigay bilang kapalit? Naging problema ito kay Ding Hepeng. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglabas din si Ding Hepeng at ang isang batang babae ng isang storage ring at sinabing, "Grandmaster, hindi ko ipapakita ang elixir na pino ko. Ang storage ring na ito ay naglalaman ng 10 immortal na gamot na nakolekta ko. Naniniwala ako na mas malaki ang papel nila sa mga kamay ng Grandmaster." Anong ginagawa mo? Binigyan kita ng elixir hindi para sa iyong pagbabalik. Tumingin si Yang Yiyu sa 4 na tao na naglabas ng kanilang mga regalo at nahiya. "Grandmaster, lahat tayo ay immortal. Mangyaring tanggapin ito. Nagbibigay din ito sa atin ng ideya.
Oo. Sunod-sunod na nagsalita ang apat. Okay, pagkatapos ay tatanggapin ko ito ng walang kahihiyan. Kapag pinino ko ang isang magandang elixir sa hinaharap, ikaw ay kailangang-kailangan. Salamat. Sa huli, malugod itong tinanggap ni Yang. Sa katunayan, alam niya na ang mga reg along ito mula sa apat na tao ay napakahalaga. Magagamit niya ang mga ito at kailangan niya ang mga ito. Kaya hindi siya nagdalawang isip na tanggapin silang lahat. Masaya ang lahat, at pagkatapos ay sunod-sunod na pumasok ang grupo sa puyo ng tubig. Kabanata 1960 may karapatan akong patayin ka. Ang lahat ay pumasok sa puyo ng tubig at lumitaw sa plaza. Sa pagkakataong ito, nakita ng lahat na ang lahat ay hindi na isang baligtad na eksena, ngunit nakatayo ng normal sa plaza, at ang mga nakapalibot na gusali ay normal din. Tulad ng sinabi ng Diyos at Demon Bird, lahat ay pumasok na ngayon sa isang mundo ng kalawakan kung saan ang yin at yang ay baligtad. Sa katunayan, ang mga ito ay baligtad sa mga mata ng labas ng mundo, ngunit sila ay normal sa loob. Kaya lang ayon sa God and Demon Bird, lahat ng bagay sa espasyo ng Demon City kung nasaan sila ngayon ay nabaliktad. Ngayong nakapasok na sila sa Demon City, magbabago at mababaliktad ang lahat. Bukod dito, pagkarating ni Yang Yiu dito, naramdaman niya kaagad na ang pag-iral sa mundo ay talagang hindi immortal na enerhiya, ngunit napakalakas na enerhiya ng demonyo at enerhiya ng yin siya. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay binubuo din ng kapangyarihang umiiral sa pagitan ng langit at lupa, ngunit ito ay angkop para sa paglinang ng mga demonyo, hindi para sa mga immortal na linangin. Ang dalawang kapangyarihan ay lubhang magkasalungat at pinipigilan ang isa't isa. Ayon sa God and Demon Bird, ang lugar na ito ay magiging lubhang mapanganib. Ngunit walang paraan upang maiwasan ang panganib. Ngayong nakapasok na sila, at ayon sa personalidad ni Yang Yiu, hindi siya ang uri ng tao na basta-basta outrage. Nagulat din si Ding Hepeng nang magsalita ito. Hindi niya akalain na magiging normal siya pagkapasok. Ito ba ang yin yang reversal space? Kakaiba talaga. Mukhang hindi nabaon ng demonyong lungsod na ito. Hindi man lang nasira. Tumingin din si Bayan Long sa paligid at nagsalita. May mali. Ang kapangyarihan sa langit at lupa dito ay pawang demonyong enerhiya. Lahat, isara ang iyong mga akya point at huwag ay absorb ito. Sumigaw si Bao Shanguang sa unang pagkakataon. Sa katunayan, sinabi niya ito sa mga gwardya na ka-level ng daloo. Naramdaman ito ng mga matatandang lalaki sa antas ng Hanyuan sa unang pagkakataon na pumasok sila ng hindi pinapaalalahanan. Tinanong ni Yang Yiu si Zexang, nakakaapekto ba ang demonyong enerhiya sa iyong paglilinang ng demonyo? Oo, ang kapangyarihan ng mga immortal, mga demonyo, at mga demonyo ay may epekto sa isa't isa. Ang immortal na enerhiya ng mga immortal ay medyo banayad, habang ang enerhiya ng demonyo ng ating mga demonyo ay mas mabangis. Kung tungkol sa enerhiya ng demonyo ng mga demonyo, ito ay mapang-api. Sa teorya, ito ay may epekto at pagpigil sa anumang kapangyarihan. Naisip ito ni Zexang at sinabi. Pero okay lang kung hindi ka masyadong mag-absorb. Hindi naman ako masyadong maapektuhan. Don't worry. Pagkatapos ay nagdagdag si Zexang ng isa pang pangungusap. Mabuti naman. Walang kamalay-malay, hindi namalayan ni Yang na nagsimula na rin siyang magmalasakit kay Zexang. Sa oras na ito, ang tatlong puwersa ay nagtipon sa parisukat na ito, bawat isa ay sumasakop sa isang panig, at pagkatapos ay walang nakakita ng anumang hadlang. May mga kalye sa paligid ng plaza, na mukhang konektado sa lahat ng direksyon. Ang langit dito ay mukhang madilim at kulay abo pa rin. Aling direksyon ang susunod na pupuntahan ay isang problema. Mayroon ding mga pagkakaiba. Ayon sa orihinal na plano, lahat ay dapat sumulong at umatras ng sama-sama, ibig sabihin, kumilos ng sama-sama. Ngunit ngayon, si Xing Yuanming ng Demon Peel Hall at Fang Jingtian ng Fire Cloud Pavilion ay gustong pumili ng iba't ibang direksyon, habang si Ding Hepeng ay umaasa na lahat ay kikilos ng sama-sama. Matapos ang pagkapatas, ang sitwasyon ng tatlong paa na tungko, walang sino man ang maaaring kumbonsihin ang sinuman. Sa oras na ito, tumingin si Yang Yiu sa mga tao mula sa Demon Peel Hall at sa Fire Cloud Pavilion at hindi naiwasang sabihin, "O Ding, hindi na kailangang pigilan. Dahil may gustong mamatay, huwag mo siyang pigilan." Noon pa man ay gusto niyang na maging low profile, ngunit sa oras na ito ay talagang hindi niya kayang tiisin ang ugali ni Xing Yuanming at Fang Jingtian, dalawang matandang fox. Napagkasunduan na magtutulungan silang makapasok sa Demon Clan City, ngunit ngayon ay talagang naghihiwalay na sila. Pinakaayaw niya ang mga taong bumabalik sa kanilang mga salita. Kaya diretsyong kinausap niya si Ding Hepeng at pinigilan niya itong makipag-usap sa kanila ng walang kaparirikan. Ay! Ang sinaunang demonyong lungsod kaya madaling makipagsapalaran. Bagamat maaaring maraming likas na kayamanan dito, kailangan mong mabuhay upang tamasahin ang mga ito. Alam niya kung ano ang iniisip ng dalawang matandang fox na ito.
Naiinis ang Diyos sa mga taong ito na laging nag-aaway at may sariling lihim na motibo. Hindi napigilan ni Yang Yiyu na magsalita, ngunit tumigil ito sa pandinig ni na Xing Yuanming at Fang Jingtian, na gumawa ng malaking pagkakaiba. Sabay na tumingin ang dalawa kay Yang Yiyu. Hehe, Master Ding, pinipino ninyo ang Immortal Alliance. Naalala ko na simula nang mawala si Luo Yang, mukhang inalagaan nyo na ang mga bagay-bagay. Kailan kayo inutusan ng maliit na daloo? Sa sandaling ito, pinaikit ni Fang Jingtian ang kanyang mga mata at nagsalita, tinitingnan si Yang Yiyu ng makahulugan. Sa katunayan, natural niyang alam ang pagkakakilanlan ni Yang Yiyu. Pagkatapos ng lahat, siya ang dakilang tao na pumatay kay Jie at Sam Ira sa Xiandan Building. Noon, nag-iisa niyang nilabanan si Jie at sinira ang Xiandan Building sa lupa, ngunit naging celebrity siya sa Xiandan City. Paanong hindi malalaman ni Fang Jingtian na ang daloo na ito ay si Yang Yiyu? Bagamat hindi niya personal na napanood ang labanan, itinala ng kanyang disipulong si Jing Ken ang buong proseso para mapanood niya, at mayroon siyang malalim na alaala kay Yang Yian. Natural, alam din niya na si Yang Yian ay hindi isang ordinaryong daloo, ngunit isang kakaibang daloo na kayang pumatay ng isang hanyuan sa unang baitang. Ang dahilan kung bakit sinasadya niyang sabihin ito ay para makita kung ano ang relasyon ni Yang Yian at ng Lianzhao Xianmeng. Dapat ay sumali siya sa Lianzhao Xianmeng, at tila nakakuha siya ng magandang katayuan sa Lianzhao Xianmeng. Hindi kaya master siya tulad ni Ding Hepeng at ng apat pa. Anong klaseng Panginoon siya? Siya ba ay alchemy, refining, spells o puppet? Hindi pa alam ni Fang Jingtian ang mga ito sa ngayon, ngunit kailangan niyang maunawaan ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na makapasok sa Demon Clan City, ang pag-alam ng higit patungkol sa isang tao ay makakabawas ng kaunting problema. Ang pagkilala sa iyong sarili at sa kalaban ay makatutulong sa iyong manalo sa bawat laban, mabuhay ng mas mahaba at higit pa. Haha, isa ka lang maliit na daloo. Anong mga kwalipikasyon ang mayroon ka para makausap kami? Anong klaseng tao ka? Nagsalita rin si Xing Yuanming. Hindi ba niya nakita ang kakaibang pag-iral ni Yang Yian? Naturally, makikita na walang nakakaalam kung sino si Yang Yiyu, at pareho lang siya ng ideya kay Fang Jingtian sa oras na ito. Nais din niyang subukan ang posisyon ni Yang Yiyu sa mga tao ng Immortal Alliance. Bagamat si Yang Yiyu ay napaka-low-key, nakikita ni Xing Yuanming na sina Ding Hepeng, Bao Xuanwang at ang iba pang apat na matatandang lalaki ay may paggalang sa batang ito na higit pa sa kanilang mga kapantay. Ito ay napaka-hindi makatwiran. Gustong subukan ni Fang Jingtian ang lalim ni Yang Yiyu, at natural na gustong gawin ni Xing Yuanming. Gayunpaman, ang mga pamamaraan na ginamit nila ay magkahiwalay sa mundo. Bagamat mas sophisticado ang pagsusulit ni Fang Jingtian, para kay Xing Yuanming, hehe, tumama siya kaagad. Nang hindi na hinintay na sumagot si Ding Hepeng, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at direktang sinabi, hindi ako kwalipikadong makipag-usap sa iyo, ngunit kwalipikado akong patayin ka. Kung gusto mong lumabas, lumabas ka na. Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, tadteren kita ngayon. Ikaw. Galit na galit si Xing Yuanming. Hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta si Yang Yian, at direktang nakikipag-usap ito sa kanya. Sa sobrang galit niya ay nanginginig siya, Yang Yian, huwag mong isipin na mapapatay mo si Jie at hindi ka magagapit. Hindi ako tanga tulad ni Jie. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita ngayon. Nagalit din si Xing Yuanming at binyantaan si Yang Yian. Haha, Xing Yuanming, qualified man o hindi si Yang Yian ay negosyo namin ni Lianzhao Xianmeng. Miyembro na siya ng aming Lianzhao Xianmeng. Kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa qualifications, wala ka sa harap niya. Kung gusto mong lumaban, sasamahan ka namin ni Lianzhao Xianmeng. Likas na sinuportahan ni Ding Hepeng si Yang Yian sa oras na ito, at halos sabihin na si Yang Yian ay ang ikasyam na baitang alchemy grandmaster ni Lianzhao Xianmeng, ngunit ang bagay na ito ay dapat panatilihing lihim at hindi dapat malaman sa labas ng mundo, kung hindi, ito ay makaakit ng selos. Habang nagsasalita siya, puno ng momentum ang buong katawan ni Ding Hepeng at tumabi siya kay Yang Yiyu. Pagkatapos ay mukhang hindi pala kaibigan si Bao Xuanwang. Sina Bayanlong, Yao Buyan at Zexang ay nakatayo sa tabi ni Yang Yiyu, sunod-sunod na naglalabas ng malakas na aura, lahat sila ay middle grade mixed yuan cultivation. Sa pagkakataong ito ay nabigla si Xing Yuanming. Naramdaman niya ang bahagyang pawis sa kanyang noo. Ngayon ay nakikita niya na si Yang Yiyu ay nakakuha ng magandang katayuan sa Refining Immortal Alliance, kung hindi, si Ding Hepeng at ang iba pang apat ay hindi magkakaroon ng 14 na beses na proteksyon, at maging ang momentum ng pagdaan sa apoy at tubig hanggat nagbigay ng utos si Yang Yiyu. Bilang karagdagan sa mga demonyo at immortal sa paligid ni Yang Yiyu, mayroong 5 middle grade mixed yuans. Paano lumaban? Nang pawis na pawis ang noo ni Xing Yuanming, iniisip pa rin niya kung makakabuo si Fang Jingtian ng isang alyansa, ngunit sino ang nakakaalam na si Fang Jingtian,
Ang matandang lalaki, ay tahimik na nadulas kasama ang kanyang mga tauhan at hindi nagtagal ay nawala sa kadiliman ng kalye. Sa sandaling ito, si Xing Yuanming ay nasa isang dilema. Ngunit sa oras na ito, narinig niya ang isang boses na nagpahiya sa kanya. Lumapit si Yang Yiu at nginisyan, kung wala akong ibang gagawin, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa isang basurang tulad mo. Puputulan kita at ipapakain sa mga aso ngayon. Magwala. Si Xing Yuanming at ang dalawang matanda sa tabi niya ay galit na galit, ngunit kung sila kailangan talagang lumaban, kailangan nilang harapin ang mga masters ng 5 middle grade Hanyuan Daoist Immortals, hindi pa banggitin na si Yang Yiu, bagamat siya ay 2 grade perfection, ay maaari ding pumatay ng isang Hanyuan sa unang baitang. Hindi kayang masaktan. Hintayin mo lang, alis na tayo. Sa wakas ay natakot si Xing Yuanming, at pagkatapos magsalita ng ilang masasakit na salita, inakay niya ang kanyang mga tauhan palabas ng plaza at pumunta sa ibang direksyon. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. And please, like, share and subscribe. Salamat.